Nagsisimula ang kwento sa isang nerbyosong lalaki na nakasakay sa tren. Sa kanyang pagbaba, nagsimula siyang tumakbo ng mabilis, ngunit natagpuan siya ng isang grupo na tila alam ang kanyang sikreto. Tinakpan ng grupo ang lugar gamit ang usok, at ipinakita ng lalaki ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ng kontrahin niya ang mga kalaban. Nagpaulan ng mga ito ng patalim sa lalaki, kung saan naglabas rin siya ng sarili niyang patalim para lumaban. Pagkatapos ay gumamit ang mga ito ng mga karayom na tinatawag na senbon, ngunit napakatindi ng reflex ng lalaki, at sinalo ito gamit ang kanyang mga ngipin at binato pabalik sa kanila. Sa kasamaang palad, ang lalaki ay nalunod sa kanilang dami. Nahuli siya gamit ang isang kontrapsyon at hinila siya ng isang nakakasindak na lalaki. Binalibag siya ng lalaking ito at ginamit ang kanyang espada upang tapusin siya. Gumamit ang mga lalaki ng isang aparato upang tiyakin na dinispatsa na nila ang target at umalis na. Sa ibang lugar, masaya ang isang lalaki na nagngangalang Joe sa buhay sa bukid na paglaon ay bumalik sa bahay upang asikasuhin ang kanyang motorsiklo. Nakipaglaro siya sa kanyang anak na si Kyle na sinubukan siyang gulatin at sinabi niyang siya'y may mata sa likod ng kanyang ulo. Dumating ang asawa niya na si Sarah at hindi ito makapaniwala sa dumi ng mukha ni Joe. Ipinaliwanag ni Kyle na ang kanyang suot ay kagaya sa mga oni, ngunit sila'y masamang mga tao. Binalaan siya ni Joe na baka isipin ng mga oni na isa na siya sa mga ito, ngunit sigurado si Kyle na lalaban ang kanyang malakas na ama kung sila'y kukunin siya. Pabirong sinabi ni Joe na hindi siya sigurado kung mananalo siya laban sa mga piksyonal na karakter, ngunit sinabi ni Sarah na siya ang bahala sa mga ito para kay Kyle. Nagbiro uli si Joe na kailangan niyang magmadali at tapusin ang kanyang motorsiklo para makatakas sila agad laban sa mga oni. Maya-maya, idinetalye sa balita ang lalaki kanina at nabahala si Sarah na baka ito na nga ang mga oni. Tiyak si Kyle na sila ngayon, ngunit oras na para matulog ang bata. Nagpaalam ito sa kanyang ina at ipinaalala ni Joe na malapit na ang kanyang kaarawan. Nang mahimbing na ang tulog ni Kyle, sinuri ni Joe ang mga security camera sa paligid ng kanilang bahay. Nababahala si Sarah sa pagkamatay ng lalaki, at ang mas nakakabahala ay walang impormasyon kung sino ito. Sinabi ni Joe na walang dapat ipag-alala at siniguro niya kay Sarah na walang makakahanap sa kanila sa lugar na ito. Pinaka-nababahala si Sarah sa tinatawag na Reaper, ngunit ipinaliwanag ni Joe na hindi ito maaari dahil palagi iyong kumikilos ng mag-isa. Kinabukasan, makikita kung gaano kaingat si Joe sa pagtatago ng kanilang pagkakakilanlan nang punasan niya ang kanilang fingerprint mula sa pinto. Ang pamilya ay nagpapatuloy sa kanilang mapayapang buhay at patuloy si Joe sa pagiging mabuting ama habang pinapatawan niya si Kyle. Isang gabi, iniulat na isa pa ang nawalan ng buhay sa kamay ng isang misteryosong organisasyon. Isa lang ito sa marami nang naganap kamakailan, kaya isang malawakang investigasyon ang inilunsad para malaman kung ano ang nangyayari. Sa kaarawan ni Kyle, nagsaya ang pamilya sa kanilang handa. Nagkantahan rin sila at hinipan na rin ni Kyle ang kandila sa kanyang paboritong cake. Binuksan ni Kyle ang regalo na isang video game at binigyan rin siya ni Joe ng bagong helmet. Mas gusto ito ni Joe kaysa sa nakakatakot na oni kaya't inanunsyo ni Kyle na hindi na siya masamang tao at siya ngayon ay isa ng bayani. Binanggit ni Sarah na gusto lamang niya na makita ang normal na mukha nito at niyakap ang kanyang mag-ama. Sobrang payapa ng kanilang buhay at hiniling nilang manatiling ganun. Nang gabing iyon, bumangon si Joe mula sa kama, ngunit tahimik na sinabi sa kanyang asawa na manatili doon. Bumaba si Joe at normal lang naman ang lahat. Ngunit bigla na lang may lumitaw sa bintana at inatake si Joe. Sila'y pinasok ngunit napakahusay na nilabanan ni Joe ang ilan sa mga ito. Dahil sa kanyang exceptional na kakayahan, ay nakuha niya ang isa sa kanilang mga armas at ginamit ito upang tapusin ang ilan sa mga kalaban. Habang dinudurog niya ang isa, narinig ni Joe ang kanyang anak na tinatawag siya. Agad na kumilos si Joe dahil dito. Sinalag niya ang isang kalaban na sinubukang pigilan siya, ngunit winasak niya lang ito. Nagmadali si Joe na puntahan ang kanyang pamilya habang may inaabot na isang bagay, ngunit isa pang kalaban ang tinira siya ng karayom. Hindi nagpapigil si Joe dito kaya't gumapang siya paakyat sa hagdan. Napakatindi ng sakit sa kanyang katawan at may makikitang misteryosong anino sa labas. Di naglaon ay nakarating si Joe sa ikalawang palapag kung saan natagpuan niya ang ilang kalaban na patay na. Kaso ay sobra siyang nanginig nang makita niya si Kyle at Sarah na wala ng buhay. Nabalot ng matinding kilabot ang katawan ni Joe at ipinaliwanag ng lalaki na magaling lumaban ang asawa ni Joe. Tinusok pa uli ng halimaw ang kanyang espada kay Sarah at dito'y tuluyan ng nandilim si Joe nang biglang may sumaksak sa kanyang likod. Hinatak ni Joe ang kalaban habang sinusubukan niyang makarating sa kanyang pamilya, ngunit ang pinsala sa kanyang katawan ay labis.
Napansin ng mga kalaban na marahil ay may tumawag sa mga otoridad dahil maririnig ang mga sirena ng pulis sa kalayuan. Kinumpirma ng leader na si Joe ay patay na at umalis na sila bago pa sila abutan ng mga pulis. Dumating ang mga pulis at nagulat sila sa sinapit ng pamilya. Makaraan ng ilang sandali, ang tila wala ng buhay na si Joe ay muling nagkamalay. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang alaala ng kanyang pumanaw na pamilya at siya ay nasuka dahil sa labis na emosyong bumabalot sa kanya. Sa susunod na paggising ni Joe, siya ay nasa ospital at ang nurse ay nagmamadaling tumawag ng doktor. Sinabi lamang ni Joe ang pangalan ng kanyang asawa at muling nawalan ng malay. Di nagtagal ay nagising na si Joe at ipinaliwanag ng doktor na siya ay milagrosong bumalik sa pagkabuhay matapos siyang ipronunsyong wala na. Walang pakialam si Joe dito at ang gusto lang niyang malaman ay tungkol sa kanyang asawa at anak. Sa kasamaang palad, sinabi sa kanya na wala na ang mga ito. Sa labas, makikita natin na may dalawang tao na dumalaw sa kanya. Ang mga ito ay si Mike at Emma at sila ay mula sa FBI. Gusto nilang makakuha ng impormasyon para sa kanilang investigasyon kaya tinanong nila ito kung sino ang posibleng mga salarin. Hindi nagsalita si Joe, ngunit alam ni Mike na siya ay nagagalit na ng labis. Ito marahil ay hindi magandang oras kaya't iniwan na lang ni Mike ang kanyang card. Sinabi ni Mike kay Emma na ito ay hinala lamang ngunit naniniwala siya na alam ni Joe kung sino ang mga salarin. Nagpasya sila na magpapalitan sa pagbabantay at si Emma ang nauna habang si Joe ay nasa itaas ng gusali. May alaala si Joe sa mga sandaling siya ay dalhin upang magpaalam sa kanyang pamilya. Natuklasan ng nurse na hindi na niya ito maigalaw at makikitang dahil pinipigilan ito ni Joe. Nababalot si Joe ng galit at hindi niya kayang lumapit pa sa mga katawan ng kanyang nawalang pamilya. Sa taas ng gusali, ang mga alaala ng kanyang asawa at anak ay bumalik sa kanyang isipan at siya ay sumigaw sa galit. Tuluyan na siyang napuno ng galit at bigla siyang may hinatak na karayom mula sa kanyang pulso. Sinaksak ni Joe ang kanyang sarili at may nangyaring kakaiba sa kanyang katawan. Bigla na lamang may lumitaw na mga asasin at inatake si Joe. Siya ay nababalot pa rin ng galit kaya't nagwala siya at tinapos ang ilan sa mga ito. Nagpakita si Joe ng nakakalulang lakas at presisyon nang kunin niya ang kontrol sa laban. Hindi lang iyon dahil gumawa pa si Joe ng isang uri ng jutsu at binalot ang kanyang katawan ng itim na usok. Napakalakas ng galaw na ito dahil nagawa niyang tapusin ang ilang mga asasin sa isang iglap. Walang alam si Emma sa nangyayari, ngunit hindi hinayaan ni Joe na siya'y makatakbo at pinatulog niya ito. Ang galit na si Joe ay nagpatuloy sa kanyang walang tigil na atake at patuloy na dinurog ang ilang mga kalaban. Ngunit napakarami pa rin ng mga ito at nakakapagtaka na binato ni Joe ang espada patungo sa elevator. Makikitang ginawa ito ni Joe dahil gumamit siya ng isang tubo upang dumipensa at itinulak ang lahat ng natitirang mga asasin sa elevator. Kahit na si Joe ay napapalibutan, naging malinaw na ang mga asasin ay nakulong sa isang masamang sitwasyon. Nakatayo si Joe sa ibabaw ng lahat ng mga katawan nang siya ay dumating sa isa pang palapag na nagbigay ng takot sa mga natitirang kalaban. Nagtataka si Mike kung bakit hindi sumasagot si Emma at nagulat nang makita niya ang ilang katawan. Tinapos ni Joe ang iba pa at siya ay natagpuan ng leader ng mga asasin. Ang mga alaala ay muling bumalik sa isipan ni Joe kaya't nanggagalaiti niyang inatake ang leader. Ngunit ang leader na ito ay hindi katulad ng iba dahil maayos siyang nakadepensa at nagamitan pa ng kontrapsyon si Joe. Agad namang inalis ito ni Joe ngunit patuloy pa rin ang laban sa pagiging pantay. Sa huli, muling ginamit ni Joe ang kanyang shadow skill at nagpakawala siya ng isang matinding atake. Agad na sinundan ito ni Joe ng marami pang pag-atake at di naglaon ay natapos na ang laban. Gustong malaman ni Joe kung paano nito natagpuan ang kanyang pamilya at kung bakit nila alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ininsulto siya ng leader at sinabing kahit pabaguhin ni Joe ang kanyang anyo, ay hindi niya kailanman matatakasan ang kanyang kapalaran. Ginulat ni Joe ang taong ito at tinanggal ang kanyang disguise. Hindi nagsambit ng kahit isang salita si Joe at tinapos na ang leader. Pagkatapos, pumunta si Joe upang makita ang kanyang pamilya. Hindi niya kayang tingnan ang mga ito kaya't napaluhod na lang siya. Di nagtagal ay bumalik si Joe sa kanyang tahanan at binutas ang pader. Kinuha niya ang nakatagong kahon at naglalaman ito ng ilang mga bagay kasama na ang isang maskra. Tinitigan ni Joe ang isang larawan na muling nagpaulan sa kanya ng mga alaala ng kanyang pamilya. Lumabas na siya sa kanilang tahanan at sinimulang sunugin ito. Pinanood ni Joe na matupok ang kanilang tahanan na dating puno ng pagmamahal, kapayapaan at isinuot niya ang maskra. Nilamon ng apoy ang bawat alaala, ngunit makikitang nababalot pa rin ng galit si Joe.
Maya-maya, pumasok sa isip ni Joe ang nakakatakot na pagpanaw ng kanyang pamilya. Sa pagkakataong ito, ang kanyang asawa ay tinawag siya sa kanyang tunay na pangalan na Higan. Wala na ring disguise ang kanyang pamilya at ang kanyang anak ay sumigaw sa kanya. Biglang nagising si Joe mula sa masamang panaginip at makikitang itinali niya ang lider ng mga asasin. Nasa masamang kalagayan si Joe at siya ay bumagsak. Nagulat si Joe sa pagdating ng isang lalaki at ito rin ay nagulat dahil akala niyang ang sunod na nilang pagkikita ay sa kabilang buhay. Ang lalaking ito ay isang doktor at nagtataka kung bakit hindi suot ni Joe ang kanyang disguise. Sinabi ni Joe na tila nakatuklas ang organisasyon ng paraan upang mabisto ang sistema ng masking na kanilang ginagamit. Napaisip ang doktor kung bakit laging bugbog ang katawan ni Joe, ngunit nalaman niya kung bakit nang makita niya ang braso ni Joe. Ginamit ni Joe ang secret art ng stark awareness na nagpapaliwanag ng pagsaksak niya sa kanyang sarili sa ibabaw ng gusali. Sinabi ng doktor na huwag na uli itong gamitin ni Joe dahil magiging tiyak ang kanyang katapusan sa susunod. Ngunit nang makita niya ang likuran ni Joe, sinabihan niya itong kalimutan na ang susunod na pagkakataon dahil dapat ay namatay na siya mula sa mga saksak na ito. Hindi alam ni Joe kung bakit siya nakaligtas at nagtataka ang doktor kung mayroong nagpapanatili sa kanyang mabuhay. Magtatagal ng 6 na araw bago makarecover si Joe, ngunit gusto niya lang gumaling sa puntong maaari siyang makagalaw at makakuha ng sagot mula sa kanyang panauhing nakatali. Nagtanong ang doktor kung ano ang plano ni Joe pagkatapos nito at ang sagot niya ay simple lang. Tutugisin niya ang lahat ng responsable sa pagpatay sa kanyang pamilya. Binigyan ng doktor si Joe ng isang bagay na tutulong sa kanyang gumaling ngunit napakasakit nito at siya ay nawalan ng malay. Matapos makarecover ng bahagya, pumunta na si Joe sa leader ng mga asasin. Hindi nagsalita si Joe at bigla na lamang itong sinaksak. Inulit pa ito ni Joe ng ilang beses, ngunit pinaalala sa kanya ng lalaki na ang mga ninja ay hindi umaamin. Ginulat siya ni Joe nang sabihin nitong alam na niya yon, pero patuloy pa rin ito sa pagsaksak. Hindi huminto si Joe sa paglipas ng mga araw at sa huli ay sinubukan ng asasin na tanungin kung ano ang gustong patunayan ni Joe. Nagmakaawa siya kay Joe na tapusin na ang kanyang buhay, ngunit binaliwala lang siya nito. Lumipas pa ang maraming araw ngunit hindi pa rin tapos si Joe at patuloy niyang pinapahirapan ang lalaki. Isang araw, binuhusan ito ni Joe ng gasolina. Nagsimula nang magsabi ng kung ano-ano ang asasin at sinabi pang sana ay nakita ni Joe ang mukha ng kanyang asawa. Hindi namangha ang asasin sa anak ni Joe dahil gaya ng iba pa ay natakot lang din ito. Ngunit iba ang asawa ni Joe. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit hanggang sa huling sandali. Sinagad pa lalo ng baliw na ito at sinabi kay Joe na lalong umiiyak ang kanyang asawa sa bawat saksak niya dito. Kalmadong sinabi ni Joe sa kanya na makinig ng mabuti at ipinaliwanag na itatatak niya ang mata ng kanyang pamilya sa alaala nito magpakailanman. Pagkatapos ay inilarawan niya ang matinding sakit na ipararamdam niya dito. Sinabi ni Joe na hindi niya mararanasan ang mapayapang kamatayan dahil lagi siyang matatakot sa oni na paparating. Sinindihan ni Joe ang asasin at pinagmasdan habang sumisigaw ito sa hirap. Sa ibang lugar, tinanggal si Mike sa investigasyon tungkol kay Joe Logan. Ito ay utos mula sa itaas dahil dismayado sila sa nangyari sa ospital. Walang mga kamera sa tuktok ng gusali at hindi nila alam kung kanino ang dugo. Binanggit ni Mike na nakita ni Emma ang lahat, ngunit sinabi ng kanyang boss na kausapin ulit ito dahil tila nagbago ang kanyang kwento. Galit na galit si Mike sa pagsuko na lamang ni Emma, ngunit tumawa lang ito dahil napakalinaw na sinusubukan ng mga nasa itaas na pagtakpan ang nangyari. May masamang nagaganap at alam niya na ang pinakamagandang hakbang ay ang pagsunod na lang. Ngunit palihim pa rin siyang nagsasagawa ng investigasyon kay Logan at sa kanyang pamilya. Natuklasan niya na silang lahat ay gumagamit ng alias at lahat ng ito ay hindi totoo ang pagkatao. Pagbalik kay Joe, tinitingnan niya ang aparato na pinagmumulan ng kanyang disguise at iniisip na minsang sinabi sa kanya na ito ang poprotekta sa lahat. Umalis siya upang simulan ang kanyang paghahanap ngunit walang laman ang unang lugar na kanyang pinuntahan. Patuloy na naglakbay si Joe sa iba't ibang lugar ngunit lahat ito ay nauwi lang sa pagkabigo. Ang huling lugar na kanyang pinuntahan ay wala ring laman kaya't ang kanyang pasensya ay unti-unti nang naubos. Nang gabing iyon, pumasok ang ilang uslak na pulis sa isang bar at nainis sila nang kakaunti lang ang perang binigay ng bartender. Nakaupo si Joe at naisip ng isang pulis na magandang ideya na tanungin ito kung ninakaw ba ang motorsiklo niya sa labas. Hindi ito pinansin ni Joe kaya hiningi ng pulis ang kanyang lisensya. Hindi na naman niya ito pinansin, kaya sinubukan siyang hawakan ng pulis, ngunit agad itong pinatulog ni Joe.
Kalmadong umalis si Joe, ngunit sinubukan siyang atakihin ng isa pang pulis mula sa likuran. Hindi man lang dumikit dito ang suntok ni Joe, ngunit ang puwersa nito ay sapat na upang paliparin ang uslak. Tiningnan ni Joe ang kanilang sasakyan at naalala ang card na ibinigay ni Mike sa kanya. Sa sumunod na araw, iniisip ni Mike na naglalaro lang si Emma, ngunit sinabi niyang siya ay nag-iimbestiga ng isang krimen. Maraming iligal na transaksyon ang nagaganap sa virtual reality, at kailangan niyang matapos ito upang magkaroon sila ng oras na imbestigahan si Joe. Ipinaliwanag ni Emma na ang pag-usad ng VR, na biglang pumutok kamakailan lang ay dahil sa kumpanyang Auza. Bigla na lamang nagulat si Mike nang makatanggap siya ng tawag mula kay Joe. Pinahinto niya si Emma sa VR at sinenyasang hanapin ang lokasyon ng tawag. Sinubukan ni Mike na paaminin si Joe kung sino talaga siya, ngunit may mga tanong rin si Joe sa kanya. Gusto ni Joe na makipag-usap at sinabi ni Mike na sila'y nag-uusap na pero sinira lang ni Joe ang kanyang telepono. Tinawagan uli nito si Mike para bigyan siya ng isa pang pagkakataon, ngunit binalaan itong wala siyang oras makipaglokohan. Pinapili ni Joe si Mike kung saan sila magkikita at nagkasundo sila sa isang restaurant. Natapos ang tawag ngunit dismayado si Emma dahil nabigo siyang makuha ang lokasyon ni Joe. Sa paglalakad ni Joe papunta sa restaurant, makikita sa buong paligid ang mga ads para sa Auza. Sinasabi sa ads na ang teknolohiya ng Auza ang poprotekta sa lahat at napakahalaga nito na dapat itong maging parte ng pamumuhay ng mga tao hanggang sa huli nilang hininga. Nakarating na si Joe malapit sa restaurant at sinuri niya muna ito nang dumating na rin si Mike. Sa loob ng restaurant, sinabi ni Mike sa may-ari na lumabas na muna. Walang magawa kundi pumayag ang may-ari, ngunit sinabihan si Mike na ituro ang mga delivery sa mesang nasa pintuan dahil nandoon ang mga order. Pumasok na si Joe, ngunit gusto ni Mike na makita ang kanyang mukha para kumpirmahin siya nga ito. Sa halip ay ipinakita lang ni Joe ang business card na ibinigay nito, ngunit hindi ito sapat para kay Mike. Nagdesisyon si Joe na umalis na lang ngunit pumayag si Mike na kausapin siya. Gusto lang malaman ni Joe kung sino ang responsable sa mga nangyayaring pagpatay kamakailan at sasagutin niya rin ang anumang tanong ni Mike kapalit nito. Natutuwa si Mike na marinig iyon, ngunit bigla na lamang nitong binunot ang kanyang baril. Sinabi niyang hindi siya ang uri ng tao na nakikipagkasundo sa mga sospek at inutusan si Joe na lumuhod. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang delivery at kinuha ang isa sa mga order. Nagtaka si Mike kung bakit hindi ginamit ni Joe ang sandaling iyon para tumakas, ngunit gusto pa rin ni Joe na makipag-usap. Ilan pang sandali, pumasok ang isa pang delivery at kinuha ang isa pang order. Sinabihan ni Mike si Joe na huwag subukang gumawa ng kahit ano habang maingat na lumalapit dito, ipinahayag na si Joe ay inaaresto niya. Hindi gumalaw si Joe, ngunit nairita si Mike nang pumasok ang ikatlong delivery sa restaurant. Nalito si Mike nang mapansin niyang wala ng ibang mga order na dapat kunin at ang delivery boy na ito ay biglang sumalakay. Agad na kumilos si Joe upang pigilan ang atake, ngunit lumitaw ang kanyang mukha at nagtaka si Mike kung sino siya. Naghahanda na si Joe sa laban dahil malinaw na ito ay hindi isang delivery boy. Sinubukan ni Mike na arestuhin silang dalawa, ngunit kinailangan niyang magpaputok nang ang peking delivery boy ay umatake sa kanya. Kinailangan ni Joe na iligtas siya mula sa kamatayan, at ang laban ay tumindi nang ang kalaban ay naglabas ng karagdagang mga braso. Napaatras niya si Joe, ngunit ginamit nito ang kanyang shadow jutsu upang maglabas naman ng 4 na braso at 2 ulo. Ang matinding laban ay nagpatuloy, ngunit mas marami ng braso si Joe kaysa sa kalaban at pinigilan niya ito. Pinatalsik siya ni Joe at naghanda nang tapusin ang laban, ngunit napagtanto niya na ang karagdagang braso ng lalaki ay isa pang tao na nagtatago lamang sa kanyang bag. Ang pangalawang lalaki ay sumugod mula sa likuran at ginawa ni Joe ang lahat upang sumabay sa dalawang kalaban. Muling niligtas ni Joe si Mike at binato ng alkohol ang assassin. Pinaliyab ni Joe ang kanyang sandata at nagpatuloy ang mapanganib na laban. Dinaglaon ay sumipsip si Joe ng alkohol at ginamit ito upang atakihin ng bolang apoy ang kanyang kalaban. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang ihagis ang lahat ng kanyang espada na tuluyang tumapos sa mga assassin. Natapos na ang laban at ang gulat na si Mike ay nagmakaawa kay Joe na sabihin kung sino siya. Ang sagot lamang ni Joe ay Peking duck, ngunit nainis si Mike dahil isa lamang iyon sa mga pagkain sa restaurant. Gustong malaman ni Mike kung nasaan ang lalaki sa ospital, kaya ginamit ni Joe ang aparato upang ipakita sa kanya ang kanyang disguise. Ipinahayag ni Joe na siya ay isang ninja. Ang mga Peking delivery boy ay ganoon din, at gayon din ang mga lalaking nasa ospital. Bigla nilang kinailangang umiwas ng pagbabarilin sila ng isang grupo mula sa labas.
Lumala pa ang sitwasyon nang makita nilang isa sa mga ito ay nagpaputok ng rocket sa kanila. Ang buong lugar ay sumabog at tumakas ang mga kalaban. Hindi na rin matagpuan si Joe sa lugar, ngunit makikitang nasa itaas lang siya at nakatingin kay Mike. Tiningnan ni Mike ang kanyang dibdib at nakitang ang sandata ng ninja ay tumagos sa kanyang body armor. Ang sandata ay wala ring natamong gasgas matapos ang buong laban na yon, kaya napaisip si Mike kung sino ang maaaring gumawa ng ganitong klase ng armas. Biglang lumitaw ang ad ng AUSA sa kanyang likuran at pareho nila itong tinitigan habang ipinapaliwanag nito na kailangan ng lahat ang teknolohiya ng AUSA sa kanilang buhay. Sa ibang lugar, iniulat ng isang nagngangalang Zai sa kanyang master na sa kasamaang palad ay buhay pa rin ang kanilang target. Nagalit ang master sa pangyayari at binanggit ang pangalan ni Higan. Sa ibang lugar, tumatakas ang isang politiko habang ang kanyang tahanan ay inaatake. Nagmakaawa siya sa Diyos na pigilan ang mga demonyo, ngunit lumala ang sitwasyon nang marinig niya ang isang bagay. Biglang may mga kakaibang kamay na lumabas at tinapos ang kanilang buhay. Ang taong responsabli ay nanonood sa ibang lugar at tila nagustuhan si Joe na ang litrato ay nasa kanyang telepono. Pagkatapos, binisita ito ng master na si Yamaji. Nagreklamo siya na ang huling trabaho ay lubhang nakakabagot at ipinahayag na dapat gamitin ang kanyang galing sa mga mas kapanapanabik na misyon. Ipinaalala ni Yamaji na siya ay simpleng espada lamang at ang mga armas tulad niya ay walang sariling kalooban. Pagkatapos ay sinabi ni Yamaji na ang mga tinakwil tulad ni Higan ay hindi na itinuturing na mga ninja. Tinuturing silang mga kaaway sa sandaling sila'y lumisan. Dapat silang puksain kaagad sapagkat hindi pwedeng malaman ng sinuman ang tungkol sa kanilang secret arts. Si Higan ay isa sa pinakailit na ninja sa buong kasaysayan ng Japan. Bihasa siya sa lahat ng teknik sa pakikipaglaban at napakabagsik pagdating sa pagtapos ng kanyang mga target. Tinapos na nila ito noon, ngunit naniniwala sila na nakaligtas ito sapagkat ginamit niya ang kanyang secret art. Gusto ni Yamaji na permanente na siyang puksain dahil nais niyang alamin kung paano gumagana ang teknik ni Higan. Nag-utos na si Yamaji ng mga paghahanda para dito, ngunit mas nag-aalala ang lalaki sa isang tao na kilala bilang Reaper. Sa ibang lugar, nadismaya ang isang lalaking nakapula na makitang nakalimutan na ni Zay ang lahat ng itinuro niya dito tungkol sa pakikipaglaban ng may dangal. Ang ginagawa niya ngayon ay simpleng karahasan na lang, kaya napaisip ang lalaki kung ilan sa dati niyang mga kasamahan ang kanya nang pinatay. Si Zay ang tumatapos sa mga tinakwil mula sa korap na organisasyon, ngunit ipinunto ng lalaki kung paano sila nabigong tapusin si Higan. Pinatunayan ni Higan na ang mga may paniniwala sa sinaunang paraan ay hindi matatalo sa mga katulad ni Zay. Sigurado ang lalaking nakapula na kapag nalaman ng iba pang mga tinakwil ang tungkol dito, tatayo sila laban sa organisasyon tulad ng ginagawa niya. Ang lalaking nakapula ang nagturo kay Zay kung paano humawak ng espada, ngunit ngayon ay kailangan na niyang tapusin ang kanyang sinimulan. Nagpakawala siya ng isang malakas na atake, at sinabihan si Zay na imposibleng dumepensa laban sa patalim na hangin. Ito ang kanyang secret art na tinatawag na Flying Swallow. Si Zay ay buhay pa rin, ngunit sigurado ang lalaki na hindi na magtatagal yon. Plinano niyang gamitin muli ang atake, ngunit napansin niya na nawawala ang espada ni Zay. Sa pagtingin sa kanyang dibdib, napagtanto niyang nagawa ni Zay na saksakin at talunin siya. Handa siyang pumunta sa impyerno kung saan siya ay maghihintay para kay Zay. Pagbalik sa mga lalaki, ibinunyag ni Yamaji na pinagbawalan niya ang Reaper na makipaglaban kay Higan. Sa istasyon ng pulisya, sinabihan si Mike na ang atake sa restaurant ay gawa lamang ng mafia. Galit na galit si Mike sa malinaw na pagtatakip ng tawagin siya ng kanyang boss. Pinaalalahanan niya si Mike na malapit na siyang magretiro, kaya't inirerekomenda niyang huwag na itong mangialam sa mga bagay na hindi dapat. Gusto ng boss na manatili siya sa bahay hanggang sa araw ng kanyang pagreretiro at iniwan kay Mike ang ilang papeles. Sa ibang lugar, si Joe ay nasa isang taguan at nagsimula ng apoy. Muling bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang pamilya, kaya kailangan niyang huminto para pakalmahin ang sarili. Dumating si Mike upang makipagkita sa kanya tulad ng plano, ngunit binanggit niya na ang may-ari ng restaurant ang napagbintangan. Gusto niyang gumawa ng hakbang ukol dito, ngunit sa ngayon, kakain muna sila ng Peking duck. Sa loob, binalikan nila ang kanilang mga nalalaman sa ngayon. Ang mga espada na ginamit sa atake ay gawa sa espesyal na alloy at ang patent sa naturang alloy ay hawak ng AUSA. Malinaw na may koneksyon sa kanila ang mga ninja, ngunit kailangan pa ring maghanap ng mas maraming impormasyon ni Mike. Ngunit napakadelikadong kumpanya ng AUSA dahil kontrolado nila ang FBI. Walang pakialam si Joe kung gaano sila kadelikado.
Pinatay nila ang kanyang pamilya, kaya't ipinahayag niya na tutugisin niya ang bawat isa rito at pagbabayarin. Sinabi ni Mike na kailangan niyang hulihin si Joe kung ganoon, ngunit nagpasya na marami pang mas masasamang tao ang kailangan niya munang mahuli. Hindi pa handa si Mike na magretiro, kaya sinunog niya ang mga papeles at nagkasundo sila ni Joe. Tinagayan siya ni Joe at ipinaliwanag na ganito nabubuo ang mga alyansa. Ngunit hindi ito alak sapagkat mas gusto ni Joe ang pag-inom ng mga energy drink. Pamilyar si Mike sa isang tao na may alam tungkol sa AUSA, kaya't nakipagkita sila kay Emma. Binibiro siya ni Mike sa kanyang bulok na sasakyan, ngunit agad niyang pinunto na mas masahol pa ang sasakyan ni Mike. Makikitang mahilig rin sa mga sasakyan si Joe dahil alam niya ang lahat tungkol sa Beetle, ngunit nagulat siya nang malaman na alam ni Emma na siya ay isang ninja. Ipinaliwanag ni Mike na maaari niyang pagkatiwalaan ito, ngunit kailangan niyang patahimikin si Emma sa dami ng kanyang mga sinasabi. Pinasiksik sila ni Emma sa kanyang maliit na kotse at ipinakita ang lahat ng teknolohiya na kanyang nilagay dito. Ito ay tila isang gumagalaw na computer na kanyang binuo mag-isa. Ang kanyang pananaliksik ay nagpapakita na ang AUSA ay isang multinasyonal na kumpanya na sangkot sa paggawa ng militar na mga armas. Ngunit hindi lamang iyon dahil nakikialam din ito sa entertainment, clean energy, at halos bawat teknolohiya na meron sa mundo. Para na nitong sinasakop ang lahat dahil ang kanilang mga produkto ay patuloy na pinapalitan ang iba't ibang mga software at hardware araw-araw. Lahat ng bansa ay gumagamit ng kanilang teknolohiya sa bawat antas, ngunit ang mabilis na paglago nito ay nagdulot ng usap-usapan tungkol sa kanila. Maraming mga tao na kontra sa kanilang kumpanya, tulad ng mga personalidad sa mga kalabang organisasyon at mga mamamahayag na nag-iimbestiga sa kanila, ang namatay sa misteryosong paraan. Ang pinakabagong biktima ay ang kalbong politiko na namatay kamakailan sa isang kakaibang aksidente sa kalsada. Tumanggi siyang payagan ang mga dayuhang kumpanya sa kanyang bansa, ngunit ang taong pumalit sa kanya ay ginawa ang eksaktong kabaliktaran. Siya ay aktibong umaakit ng mga dayuhang kumpanya at isa sa mga ito ay ang AUSA. Ang mga pagkamatay na ito ay tila masyadong pabor sa AUSA, kaya't iniisip ni Emma na sila ang nasa likod ng lahat. Sa ibang lugar, ipinakita ng ilang siyentipiko ang natatanging reaktor sa kanilang boss. Mas maganda pa ang takbo nito kumpara nung nakaraan dahil ngayon ay kaya na nitong maglabas ng 2 milyong kilowatt kada segundo. Dineklara ng boss na ang teknolohiyang ito ang babago sa mundo at ipinahayag niyang ang AUSA lang dapat ang nag-iisang kumpanya. Ang kanilang teknolohiya ang magpapabuti sa buhay ng lahat at ang AUSA ang magiging bagong pamantayan ng buong mundo. Pagkatapos, tinagpo siya ni Yamaji. Ipinakita ni Yamaji ang larawan ng atake sa restaurant at kinumpirma ng lalaki na yon ay ang kanyang mga tauhan. Ipinaliwanag niya na sinusubukan niya lang ang isang bagong sandata at naisip niyang ninja ang perpektong target dahil mayroon silang hindi pang taong mga kakayahan. Natakot siya sa galit ni Yamaji kaya't ipinunto niyang ang kanyang tinarget ay isang dating ninja na hindi kasapi ng organisasyon. Sinubukan niyang ipaalala kay Yamaji na sila ay magkasosyo, ngunit sinabi sa kanya ni Yamaji na huwag na niya iyong ulitin. Sa ibang lugar, ipinakita ni Emma sa mga lalaki ang sentro ng malaking negosyo na kilala bilang AUSA. Ang AUSA City ay isang eksperimental na lungsod na pinamamahalaan ng organisasyon. Biglang pinigilan ni Joe si Mike na makatanggap ng espada sa kanyang bungo nang sila'y biglang inatake. Sinubukan ni Emma na makatakas sila roon, ngunit patuloy ang pagsaksak ng espada sa sasakyan. Pinaputukan ni Mike ang sinumang nasa bubong at gumawa si Joe ng ninja moves upang pakiramdaman kung saan nanggagaling ang kanilang kalaban. Tinusok niya ang kanyang sariling espada sa bubong ngunit isang truck ang bumangga sa kanila. Nakita ni Joe na nawalan ng malay ang dalawa at nakita niya ang kalaban sa labas. Ang baliw na ninjang ito ay nagpakawala ng marami pang patalim kaya lumaban na si Joe. Mayroon itong suot na kakaibang maskara at tila nakakasabay ito kay Joe sa laban habang sila'y umaakyat sa isang gusali. Nagawa ng taong ito na bahagyang paatrasin si Joe at ipinakitang marami siyang mekanikal na mga braso na may mga kamera sa dulo. Dinetermina ng mga bagay na ito na si Joe ay kalaban at natagpuan ni Joe ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon nang siya'y matamaan. Ginamit uli ni Joe ang kanyang shadow ability upang maglabas rin ng mga karagdagang braso. Nahuli siya ng kalaban ngunit nagawa pa rin ni Joe na gamitin yon laban dito. Hiniwa ni Joe ang ilan sa mga misail ng lalaki, ngunit marami pa pala itong armas na nakatago sa kanyang mukha. Ang napakahusay na si Joe ay nagawang makaiwas sa mga misail sa ere at lubos na dinurog ang kalaban na ito. Hindi sapat ang isang espada sa ulo para kay Joe, kaya't kinuha niya ang kamera ng lalaki at itinapon ito mula sa tuktok ng gusali.
Alam ni Joe na may nanonood at sinenyasan niya itong sila ang susunod. Dumating ang isang ambulansya upang kunin si Mike at Emma nang makatanggap si Joe ng isang tawag. Nag-aalangan siya nung una, ngunit nang sagutin na niya ito, sinabi ng boses sa kabilang linya na masaya siya na sa wakas ay makakapag-usap na sila. Ngunit tinawag siya ng boses sa kanyang tunay na pangalan at nabigla si Joe. Ang taong ito ay tumangging magpakilala, ngunit alam nilang plano ni Joe na pumunta sa Auza City. Nagbabala siyang ang lugar ay protektado ng mataas na sistema ng seguridad at inihayag na imposible para kay Joe na lampasan itong mag-isa. Walang tiwala si Joe sa taong ito, ngunit nagulat siya nang sambitin ng misteryosong tao ang isang tula ng ninja. Inilahad ng lalaki na siya rin ay tinakwil na ninja at kung talagang gusto ni Joe na tupdin ang layunin, dapat niyang hintayin ito sa isang lokasyon. Sa ospital, tinitignan ni Mike ang larawang ginuhit ng kanyang babaeng anak. Makikita sa nakaraang si Mike ay laging abala sa trabaho kaya bihira siyang magkaoras upang sagutin ang mga tawag ng asawa. Isang araw, sumagot si Mike dahil sa dalas ng tawag nito't nadiskubre ang isang masamang balita. Nawala ang buhay ng anak ni Mike sa isang aksidente at labis iyong ikinadurog ng asawa. Dahil laging wala si Mike, napagtanto ng asawa niyang hindi na nito kayang tiisin ang ganoon kaya iniwan niya ito. Ngayon, wala nang magawa si Mike kundi tignan ang dating masayang pamilya nang istorbohin siya ni Joe. Sinabi ni Joe kay Mike ang tungkol sa taong gustong tumulong ngunit duda si Mike. Ganon din si Joe, ngunit alam ng lalaki ang tulang ipinapasa lang sa lumang organisasyon. Kinumpirma ni Emma ang tungkol sa seguridad ng lungsod dahil nakita niya sa kanyang pananaliksik na halos mga multo na lang ang maaaring makalusot dito. Natakot si Mike na maaari itong patibong ngunit sinabi lang ni Joe na tatapusin niya ang lahat ng bibihag sa kanya. Mas mahirap pa ang sitwasyon dahil alam ni Mike na sinusubaybayan siya ng amo kaya naisip ni Emma huwag na silang magtangkang pumasok doon. Sa halip, natagpuan niya ang komunidad sa dark web na nagmamatsyag sa korporasyon ng Auza. Iniisip nilang ang Auza ay bumubuo ng mga sandatang pangmalawakan upang sakupin ang mundo. Ang admin ng site ay tila dating mananaliksik ng Auza kaya naisip ni Emang dapat nilang puntahan at tanungin ito. Pero ayaw ni Mike na pumunta siya at ipinaliwanag na ang trabahong iyon ay para sa matatandang wala nang mawawala. Gayunpaman, tumanggi si Emang hayaan siyang mag-isa. Malapit na nilang matuklasan ang mga sikreto ng Auza at ang impormasyong iyon ay maaaring nagkakahalaga ng milyones. Paalis na si Joe nang tanungin ni Mike kung alam ba ng asawa nito kung sino siya. Kinumpirma yon ni Joe dahil isa ring ninja ang kanyang asawa. Pero upang sila'y makapagsama, kinailangan nilang sirain ang code na dapat walang emosyonal na kaugnayan ang mga ninja sa mga kaalyado. Napagtanto ni Mike kung anong klaseng tao si Joe dahil lumabag siya para piliin ang pamilya. Sa ibang lugar, ang opisyal ng Auzang si Joseph ay namangha nang marinig na nakaligtas si Joe sa huling atake. Kahit isa lang sa mga unit na iyon ay kayang sirain ang buong platoon ng hukbo, ngunit wala itong laban kay Joe. Napaisip ang asasing si Lil kung sasali si Joseph sa aktual na laban, ngunit ang interes lang ni Joseph ay mangalap ng datos. Nagsabi si Lil ng kabastusan, kaya nag-alok ang bodyguard ni Joseph na si Diling tapusin ito. Binalik ni Joseph ang pulong sa kaayusan ng ipuntong si Joe ay papunta sa lungsod pero naalala niyang ang sistema ng seguridad ay hindi mababasag. Nais marinig ni Joseph ang opinyon ni Big D, ngunit wala itong pakialam. Iniintindi niya lang ang sariling kapalaran at nagbabalang dudurugin ang sinumang gugulo rito. Muling nagsambit ng kabastusan si Lil kaya ginamit ni Amaji ang kapangyarihan. Ipinaliwanag niyang malalaman nila ang secret art ni Joe bago ito tapusin. Tumanggi si Joseph na utusan ng hindi niya boss ngunit sumang-ayon siya sa plano. Pagkatapos, ipinaalala ni Joseph kay Dilly na sumali siya sa grupo dahil makakatulong iyon sa pananaliksik. Sa ngayon, ang importante lang ay makakuha ng datos sa prototype at umaasang hindi agad mamamatay si Joe. Sa ibang lugar, si Zai ay nag-aabang sa utos ng kanyang master na tapusin si Higan. Tumanggi ang master at ipinaliwanag na iba ang ipadadala para doon. Hindi mahalaga ang kanilang kamatayan sa organisasyon at ilang sandali na lang bago nila makamit ang layunin. Makikita sa nakaraan ang tatlong ninjang nasa misyon. Maririnig din ang mga code na sinasambit at una rooy ang hindi pagbunyag ng mga lihim ng ninja. Sumunod rito ang kawalan ng emosyonal na kaugnayan, at ikatlo ay mas importante ang kanilang mga misyon kumpara sa sariling mga buhay. Nakuha ng tatlong ninja ang impormasyong kanilang hinahanap at ang kanilang misyon ay nakumpleto na. Pagkatapos, isinagawa ang ritual bilang pagkilala sa galing ng tatlo bilang shinobi na isang tradisyon bago sila pangalan ng Zai, Higan, at Mary. Ngunit hindi lang iyon, dahil lahat sila ay nagulat nang malamang may secret art na ipapasa sa bawat isa sa kanila.
Dapat nila itong itago habang buhay at lahat sila'y pumayag. Sigurado ang pinunong sila ang magdadala ng kanilang nayon sa kinabukasan, at makikitang naroroon din si Yamaji. Kinagabihan, pinunto ni Joe na ang pagkakaroon ng mga pangalan ay nangangahulugang lagi nilang maaalala ang isa't isa. Nagpasya silang magdiwang at uminom, ngunit ipinaalala ni Joe kay Zay na huwag ibunyag ang secret art. Hindi yon gagawin ni Zay at inihayag na maaari iyong maging sorpresa kung sakaling sila'y maglaban. Si Zay ay tila malamig na tao, ngunit sinabi niyang ang ugnayang kanilang nabuo ay mas makapal pa sa dugo. Sunod ay sumumpa silang itataya ang mga buhay ng magkasama upang gawin ang nararapat. Lahat sila'y uminom ngunit nagtawanan ng hindi makayanan ni Joe ang alak. Pagkatapos nito, ang tatlo'y gumawa ng isa pang misyon. Walang naging problema sa una, ngunit nag-atubili si Mary nang makakita siya ng bata kaya siya'y nabaril. Malubha ang kanyang sugat kaya sinabi niya kay Joe na iwan na siya. Pero nagpa siya itong protektahan siya at tumalon sa bintana kasama nito. Nagawa ni Joe na buhayin siyang mulit dinala sa malapit na kuweba. Gusto ni Mary na umalis na siyang mag-isa, ngunit muli itong tumanggi. Sinubukan ni Mary na tapusin ang sarili, ngunit pinigilan siya ni Joe. Muli siyang nakiusap ditong umalis at ipinaalala ang code na nagsasabing dapat nilang tanggalin ang anumang ugnayan sa mga kaalyado. Naging mapusok si Joe at sinabing mula nang una pa lang itong makita ay binali na niya ang kanilang code. Walang nagawa si Mary sa mga salita nito, at nagkaroon sila ng mainit na sandali. Di naglaon, natagpuan sila ni Zay sa masamang kalagayan. Pagbalik sa kasalukuyan, makikitang malaki na ang pagbabago kay Zay, na sobrang iba na ang itsura. Sa ibang lugar, tinawagan si Mickey ng kanyang amo. Ipinaalam nitong maaari niyang gawin ang kahit ano dahil wala siyang hawak na kaso, pero iba ang sitwasyon kay Emma. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Emmang hindi na samahan si Mike sa admin, ngunit ipinunto nitong sinusubukan niyang humanap ng paraan para mapalayo rito. Sa ibang lugar, naghihintay si Joe sa misteryosong tao, ngunit ang lalaki ay tumawag lang. Ipinaliwanag nitong ang Auza City ay may teknolohiya kahit saan at kasama roon ang mga sensor sa buong paligid nito. Ang mga sensor ang sumusuri kung may pahintulot ang mga taong pumasok sa lungsod, at kung wala, sila'y bibigyan ng babala. Kung hindi ito susundin ay tuluyang tatapusin ng sistema ang mga ito. Kung hindi pa sapat iyon, ang himpapawid ng lungsod ay nababalot rin ng barrier, na ulan at hangin lang ang maaaring makatagos. Ang pagpasok mula ibabaw ay imposible, kaya ang daanan lang ni Joe ay sa ilalim. May pasilidad roong ginagamit para sa mga sensor at binigay ng lalaki kay Joe ang lahat ng impormasyon. Ang lugar ay puno rin ng mga kamera at mga patibong na laser bukod pa sa mga sundalong nagpapatrolya sa bawat seksyon. Magiging mahirap iyon, ngunit ang plano'y gagana kung iiwas si Joe sa laban. Kapag nalusutan ni Joe ang lahat ng iyon, ay mararating niya ang barrier ng lungsod. Papatayin ng lalaki ang kuryenteng tatagal lang ng 5 segundo dahil mag-aalarma ito kung mas matagal. Ipinapaalala niyang may 5 segundo lang si Joe na tangi niyang pagkakataon. Sa isang restaurant, ipinakita ni Emma kay Mike ang itsura ng admin. Ang pangalan nito'y Jason at umaasa siyang hindi nagbago ang itsura nito. Sinabi ni Mike na mahahanap niya ang lalaki anuman ang mangyarit, ituturo niya kay Emma ang kanyang trick para dito. Hindi siya sasama kay Mike kaya hiniling niya lang ritong mag-ingat. Marami pa siyang dapat matutunan at umaasang patuloy siya nitong gagabayan. Umalis na si Mike at makikitang magaan ang loob niya kay Emma dahil naalala niya rito ang anak. Sa Auza City, pinatay ng misteryosong tao ang lahat ng mga kamera para magbigay kay Joe ng 8 minuto para makapasok. Nagtungo si Joe sa ilalim at ginabayan siya ng lalaki kung kailan siya kikilos para maiwasan ang mga sundalo. Ginawa ni Joe ang sinabi ng lalaki at ginamit ang kakayahan upang hindi mabisto. Sinabi rin ng lalaki kay Joe ang pattern ng mga laser, ngunit sinubok pa rin ito ang kanyang pisikal na kakayahan. Nang malalampasan na niya ang mga laser, isang butil ng pawis ang tumama rito at nagpatunog sa alarma. Hindi na maaaring bumalik si Joe, kaya napilitan siyang tapusin ang mga sundalo at magpatuloy sa misyon. Narating ni Joe ang barrier at pinatay ito ng lalaki. Gayunpaman, bigla siyang nagulat nang siya'y matulak paatras at naroroon si Zay. Tinawag nila ang isa't isa sa ninjang pangalan at ang barrier ay bumalik ng muli. Sinabi ni Joe kay Zay na patay na si Mary at tinanong kung ang utos na tugisin sila'y galing kay Yamaji. Hindi sumagot si Zay pero sinabing ang mga taong tumatakas sa kamatayan ay mananatili pa rin sa anino nito. Inihayag niyang mamamatay si Joe at umalis na. Dumating si Mike upang tagpuin ang informant ngunit duda siya sa napiling lugar. Pinunto ni Emmang tiyak na binabantayan sila ng FBI kaya kapag may emergency lang dapat makipag-ugnayan si Mike.
Pumasok si Mike sa lugar at tinagpo ang lalaking si Jason. Sa ibang lugar, iniulat kay Yamaji ang pagpasok. Kinwestiyon ni Asuka ang pagbaba ng barrier pero may hinala na siyang may tumulong kay Joe mula sa loob. Nais na itong pabagsakin ni Lil ngunit ipinaliwanag ni Yamajing kauslakan kung sasalakay sila ngayon. Si Lil ay tunay na baliw sa pagrerekomendang hayaan si Joe sa loob ng lungsod. Naroroon ang kanilang puwersa, kaya walang kabuluhan ang secret art ni Joe kapag siya'y tinalo na ng mga ito. Nangangamba si Asuka sa imahe ng Auza dahil sa kabuluhan, ngunit natuwa pa si Joseph sa ideya. Sumang-ayon silang dalhin siya sa loob ng lungsod at hindi na makapaghintay si Joseph sa datos. Ipinaalam ng informant ni Joe na nagpasya silang papasukin siya, ngunit malinaw na patibong iyon. Ipapadala nila ang mahuhusay na ninja upang puksain siya at sigurado itong mamamatay si Joe kung susubukan niyang lumaban. Iminungkahi niyang huwag nang tumuloy si Joe, ngunit desidido na ito. Tatapusin niya si Yamaji pati ang ibang sangkot. Ito ang dahilan kung bakit siya pumunta sa lungsod at maaaring ito lang ang kanyang pagkakataon. Sinabi sa kanyang kumilos ng alas 7 dahil magkakaroon ng parada sa lungsod upang takpan ang labang magaganap. Sa arcade, sinubukan ni Mike na kumuha ng impormasyon, ngunit mas interesado si Jason sa kung paano siya natagpuan. Binaliwala ito ni Mike at nakita niya ang nakatagong daanan. Sa lungsod, nagsimula na ang prosesyon at makikitang si Joe ay nasa surveillance room. Narating niya ang isang tunnel habang siya ay pinapanood nila Joseph. Pagpasok ni Joe, agad sumalubong ang maraming mapanganib na mga ninja. Dinala siya ni Jason sa sikretong silid at sinabing plano niyang patumbahin ang buong kumpanya. May matinding galit siya rito dahil pinwersa siyang paalisin sa kumpanya. Napaisip si Mike kung may problema ito sa ugali, ngunit sinabi ni Jason na silang lahat ay nainggit lang sa kanya. Hinahalungkay ni Jason ang kanilang mga lihim para ilantad, ngunit walang naniniwala. Ibinunyag ni Mike na naniniwala siya rito't nais niya ring patumbahin sila. Nakapasok si Jason sa kanilang sistema at hindi niya pa ito nagagawa noon dahil natatakot siya sa mangyayari kung mahuli. Siniguro ni Mike na poprotektahan siya at sinabihan si Jason na simulan ng manghak. Sa lungsod, si Joe ay abala sa pagka-asasin at pinuksa ang maraming ninja. Ginamit niya ang husay upang tapusin ang mga ito nang hindi man lang tinatamaan. Ginawa pa ni Joe ang isang karahasan kung saan naglagay siya ng mga pampasabog sa bibig ng isang ninja bago pasabugin ang grupo. Mahusay ang pagtakip ng mga fireworks sa laban at makikita si Zay na pasensyosong naghihintay. Pagbalik kay Mike, nakapasok na si Jason sa sistema ng Auza, ngunit wala pang nakitang kakaiba. Bigla nilang natagpuan ang listahan ng mga social security na may mga presyo. Ito'y tinawag na bound, na tila pangalan ng isang korporasyong grupo ng mga espya. Masasabing ang Auza ay bumibili ng mga peking identifikasyon para sa mga operatiba. Katibayan ito ng katiwalian, ngunit wala pa ring kahit anong tungkol sa mga ninja. Nagulat si Mike nang makita ang pangalan ni Emma sa listahan at napaisip kung anong nangyayari. Tumunog ang alarma kasabay ng pagtanggal kay Jason sa sistema at nakita ang mga kalaban sa labas. Nagtago sila ng pasukin ang arcade kung saan nilinlang ni Mike ang mga pumasok. Nagawa nilang makatakas at napagtanto ni Mike na marahil ay tinraidor siya ng FBI. Labis ang takot ni Jason at sinabi ni Mike na marahil mga bayarang sundalo ng Auza ang mga iyon. Sa lungsod, patuloy si Joe sa pagsalakay at nagawang makapasok sa isang gusalit inubos ang mas marami pang mga kalaban. Kinontak ni Mike si Emma, ngunit nakakapagtakang hindi ito sumagot. Lumala ang sitwasyon nang habulin sila ng mga kalaban dahil napakabagal ng bulok na sasakyan ni Mike. Sinubukan ni Mike na magpaputok pero dahil lugi sila sa dami ng armas ay wala rin itong naging epekto. Si Jason ay baliw rin dahil nagkaroon siya ng ideyang ipasalpok ang isang bus sa isa sa mga humahabol. Pinapreno ni Mike ang sasakyan at ipinakita ang galing sa pamamaril nang magawa niyang tapusin ang dalawang kalaban. Ngunit pumaling ang sasakyan, kaya kinailangang yumuko ni Jason at binaril ni Mike ang huling kalaban. Nagpatuloy si Joe sa loob ng gusali at halata ang takot sa kanya ng huling mga bantay. Determinado siya sa layunin at bumigat ang kanyang paghinga nang bumalik sa kanya ang alaala ng pamilya. Sa tuktok na palapag, sinalubong siya ni Lil at ng ibang mga asasin dahil humanga silang nakaabot siya roon. Nanonood si Joseph at hindi na makapaghintay sa magiging resulta nito. Tumingin si Joe sa helicopter at nagalit nang mapagtanto niyang si Yamaji ay nagmamatsyag. Sumigaw siya rito't ang galit ay bumalot sa kanyang katawan bago magmadali patungo sa helicopter. Ngunit pinigilan siya ng isa sa mga asasin. Nalaman ni Joe na walang epekto ang kanyang mga atake, kaya naman siya ay napatalsik ng mga ito. Ginamit niya ang kanyang jutsu, ngunit hindi na mangha si Lil sa makalumang pakulo.
Ginulat siya ni Joe sa ilang smoke bomb at ipinakitang ang tangilang niyang target ay si Yamaji. Sinigaw niya ang pangalan ni Yamajing parang nasaniban at sumugod patungo sa helicopter, ngunit naputol ang kanyang kable. Ang pagbagsak ay nakapinsalat na basag ang maskara ni Joe. Ang isipan niya ay patuloy na bumabalik sa alaala ng pamilya at nakakakilabot niyang sinabing mayroong mangyayari. Lumapit ang mga asasin at naalala ni Joe ang sinabi ng doktor na huwag nang gagamitin ang secret art dahil ikamamatay niya ito sa susunod. Pero wala nang mawawala kay Joe, kaya naghanda siyang bunutin ang karayom sa pulso't inihayag na malapit na niyang makasama ang kanyang pamilya. Binunot muli ni Joe ang karayom at sinaksak ito sa sarili. Nanginig ang katawan ni Joe tulad ng dati at tinamaan siya ng atake ng isang asasin. Muli siyang binalibag ng mga asasin at tinukso siya ni Lil habang nasa ere. Ngunit sa pagkakataong iyon, nasaksak ni Joe ang isa. Binalot niya ang lugar ng usok upang itago ang sarili, ngunit nakita rin siya. Nagawa ni Joe na makalabas-pasok sa usok at nagawa rin niyang masaksak ang isa pang asasin. Dahil sa matinding bilis ay nakaiwas siya sa ilang mga atake, kabilang ang fireball, bago simulan ang nakakatakot na incantation. Gayunpaman, bago niya magamit ang atake ay seryoso siyang napinsala ng pink assassin. Pero kinuha siya ni Lil para sa sarili't pinaulanan ng suntok. Patuloy siyang nilampaso ng mga assassin at napasigaw siya sa sakit, kaya naman tinamad na si Lil sa laban. Pero biglang tumigil si Lil nang may ibang lumitaw. Nagsimulang umulan at dumating si Zai para tanungin kung naunawaan na ni Joe. Ipinaliwanag niyang ang impyernong dadaanan ni Joe ay hindi matatakasan. Ngunit ang nasa isip lang nito ay ang paghihiganti kay Yamaji. Walang malay siyang sumugod kay Zai, ngunit pinabagsak lang siya nito sa lupa. Paulit-ulit niyang sinabi ang pangalan ni Yamaji, kaya naghanda na si Zai na tapusin ito. Inihayag ni Zai na katapusan na ng lahat at wala nang sinabi si Joe habang naghihintay sa kamatayan. Ginamit niya ang espada at nagulat ang lahat sa nakita. Hindi makapaniwala si Zai na ang kanyang atake ay pinigil ng pink assassin. Nilagyan nito ng device ang ibang mga kalaban upang sila'y mapahinto bago tumalon sa gusali kasama si Joe. Gumamit ang assassin ng bomba at hinadlangan ng malaking pagsabog si Zai na masundan sila. Naiwan si Yamajing pinapanood ang nabigong atake at dumilat naman si Joe dahil siya'y buhay pa. Sa ibang lugar, makikita si Mike na nasa masamang kalagayan habang bitbit ni Jason sa disyerto. Pagbalik kay Joe, patuloy pa rin siyang nahuhulog mula sa gusali. Sinubukan niyang itaas ang kamay sa langit na parang may inaabot bago tuluyang mawalan ng malay. Sumilip ang mga assassin sa gilid ng gusalit na tuklasang matagal nang wala si Joe. Ang isa sa kanila'y napaisip sa katrayduran ng pink assassin, ngunit walang pakialam si Lil na nasabik lalo sa pagtugis. Kinabukasan, isang tila karaniwang tao ang nakakuha ng mensahe mula kay Lil. Ito'y natanggap rin ng iba pang mga asasing nagpapanggap bilang normal na mga miyembro ng lipunan. Tinawag ni Lil ang mga asasing Brave Falcons at ipinaalam sa kanilang may traidor na uwak na umalis sa pugad. Nilinlang ng uwak ang lahat at ngayoy nagtatago kasama ang kanilang kaaway na tigre. Inutos ni Lil na huwag palalabasin ng lungsod ang dalawa. Gusto niya silang mahanap anuman ang mangyarit wasakin ang mga ito. Nagising naman si Joe at makikitang ang nagligtas sa kanya ay si Emma. Ngunit isa lang ito sa mga persona niya at hindi rin ito ang tunay niyang mukha. Nang muling mabuhay si Joe sa ospital, inutos sa kanya ng leader ng organisasyong alamin ang katotohanan sa likod ng kanyang resureksyon. Inakala nilang may kakayahan siyang buhayin ang sarili ng paulit-ulit, kaya ninais nilang maunawaan ang kanyang teknik. Ginagamit lang ang secret art sa init ng laban, kaya kailangan niya itong obserbahan ng maigi. Ito ang rason kaya nagkunwari siyang si Emma ng FBI. Iyon siya bilang ninja ng organisasyon, ngunit may isa pa siyang pagkakakilanlan. Nagulat si Joe nang magpalit ito ng boses bilang ang misteryosong lalaking tumulong sa kanyang pumasok sa lungsod. Ang dahilan kaya tinulungan niya si Joe ay para makaganti ito. Hindi ito kapanipaniwala sapagkat sinusubaybayan niya si Joe bilang si Emma sa utos ng organisasyon, ngunit nagtataksil din siya rito upang tulungan si Joe. Sinabi niyang may sarili din siyang layunin at kailangan niyang mabuhay si Joe upang magawa yon. Inihayag niyang ang mga tinyenteng kinalaban nito ay labis na mapanganib dahil sa kanilang napakalakas na mga kasuotan. Ang secret art ni Joe ay walang silbi sa kanila't mamamatay siya kapag hinarap niya silang muli. Pero sinabi ni Emang mayroon pa ring pag-asa. Bitbit niya ang kapangyarihan upang puksain ang mga ito't ipinakita ang isa pang maskara. Pagbalik kay Yamaji, nalaman niyang may kasuotang ninakaw ang traidor. Ito'y dinidevelop pa lang at tila napagplanuhan na nito ang pagtatraidor noon pa lang. Ngunit hindi nababahala si Yamaji roon sapagkat tiwala siyang malapit ng matugis ang mga ito.
Ang kasuotan ay tinatawag na Gusoku Gear. Napakataas ng kalidad nito para sa mga laban at lubos na umaangkop sa lahat ng uri ng mga ninja technique. Kombinasyon ito ng ilang taong kasaysayan ng ninja pati ng makabagong teknolohiya. Si Emma ay bahagi ng development team at inihayag niyang ang ninakaw niyang Gusoku ang pinaka-advanced sa lahat. Kailangan lang niyang tapusin ito upang magsilbing parang bagong katawan ni Joe. Hindi alam ni Emma kung anong mangyayari kapag nahanap sila ng organisasyon, ngunit makikitang sila rin ay nahihirapan. Sa ibang lugar, nagkamalay na si Mike at pinagalitan siya ni Jason sa pagprotekta sa kanya. Hindi makapaniwala si Mike na nawalan siya ng malay ng 10 araw, ngunit tiniyak ni Jason na ligtas sila. Sila'y nasa tagong bahay na pag-aari ng mayamang tao at walang kahit sino ang pumupunta roon. Tiningnan ni Mike ang positibong bagay at pinuntong ang pag-atake ay dahil malapit na silang makatuklas ng ilang lihim. Si Emma na may nagsagawa ng test sa kasuotan, ngunit ito'y nabigo. Kailangan nila ng reaktor na magsisilbing puso ng Gusoku, ngunit ang mga piyesang tulad noon ay nasa punong tanggapan. Ang pagpunta roon ay mauuwi sa tiyak na kamatayan, kaya isa na lang ang kanilang opsyong hindi niya gusto. Si Joe ay nahihirapan pa rin sa alaala ng masalimuot na araw at makikita ang panahong kasama niya si Mary. Binenda niya si Joe at sinabi ang kanyang pilosopiya bilang ninja. Naniniwala siyang ang pagkakaroon ng lakas na makontrol ang emosyon kahit pa sa sukdulan ay mauuwi sa hindi nila pagkasupil. Nagawang magamit ni Joe ang alaala upang pakalmahin ang sarili, ngunit makikitang ang organisasyon ay malapit na sa lugar. Isang lugar na lang ang naiwan, kaya sinabi ni Big D na pupunta siya dahil maganda ang kutob niya. Pagbalik sa taguan, natapos na si Emma sa reaktor ng armor at may ilang bagay na lang siyang kailangang gawin. Di nagtagal, inihayag niyang tapos na shot ang kasuotang iyon ay tatawaging Kamui. Ito'y isang prototype na binuo mula simula at layunin nitong makamit ang pinakamataas na potensyal sa laban. Bago rin ang disenyo nito, kaya iba ang paraan ng paggana nito sa ibang Gusoku. Hindi sapat ang pagsusuot nito upang magamit ang kapangyarihan dahil dapat itong ikonekta sa utak ng gagamit. Tutugon ang Gusoku sa sandaling maisip lang ng taong gamitin ito, kaya ang reaction time ay masasabing walang katulad. Bukod roon, pag mas matindi ang biswalisasyon ng gumagamit sa sariling kilos, ay mas bumibilis at mas lumalakas ang kasuotan. Ngunit ang pagkonekta nito sa utak ng tao ay hindi ganoon kadali. Si Joe ay ilalagay sa malalim na pagtulog at hindi siya magigising kahit pasaksakin ang kanyang puso. Tiniyak ni Emmang ang susunod niyang pagkamatay ay panghuli na, bago ibunyag ang isa pang lihim. Siya'y naroroon ng inatake ang pamilya nito't gumamit ng secret technique upang iligtas ang kanyang buhay. Siya ang nagsaksak ng karayom ditong nagpayelo ng lahat ng kanyang mga sel sa pamamagitan ng espesyal na daanan. Pero pag ang mga daang iyo'y nagsara, ay hindi na ito maaaring magamit. Nagalit si Joe at nagtanong kung bakit siya ang niligtas imbis na ang kanyang pamilya at handa siyang mawala kung iyon ang magsasalba sa kanila. Nagiging marahas na ito kaya pinabagsak siya ni Emma gamit ang aparato. Bigla namang tumunog ang alarma dahil sa paglapit ng organisasyon. Nagsimulang pumasok si Big D na ikinabahala ni Emma, ngunit natuklasan ni Big D na bomba lang ang naroroon. Pinuri niya ang katalinuhan ng babae dahil sa ginawa't sumabog na ang bomba. Naglagay si Emma ng dami upang linlangin sila, ngunit nahanap sila ni Lil. Nagulat si Emma kaya sinabi nitong hindi sila mahagilap dahil marahil siguro ipatuloy ang kanilang paggalaw. Sa kasamaang palad, bawat pagkilos sa lungsod ay sinusubaybayan at natukoy niya ang lokasyon nilang isang sasakyan. Nagpatuloy si Lil ngunit mas nabahala si Emma sa sync rate ni Joe na 10% pa lang. Sa desperasyon ni Emmang mapaalis si Lil sa truck, lumitaw siyang suot ang kanyang Gusoku. Pangarap ni Lil na lumaban sa ibang Gusoku at ang dalaway naghanda na para sa laban. Pagbalik kay Mike, dinetermina niyang kailangan nilang hanapin ang lahat ng nasa listahan, ngunit kailangan ni Jason ng computer para doon. Naisip ni Mike si Emmang alam kung saan makakahanap noon at naalala niya ang coach nitong tila isa na ring computer na umaandar. Pagbalik kay Emma, makikitang nagsimula na ang matindi niyang laban kay Lil. Lumamang si Lil ngunit inihayag ni Emmang ang basurang tulad niya ay hindi kailanman magiging tunay na ninja. Ginamit niya ang mga roboarms at kinontrol ang ilang mga otonomong truck. Napigilan ni Lil ang mga ito't ibinunyag ni Emmang alam niyang hindi sinabi ni Lil sa sinuman ang pagpunta doon. Wala talagang pakialam si Lil sa organisasyon at nais lang niyang makipaglaban. Interesado lang siya sa mga labang hanggang kamatayan kaya siya naging ninja. Nairita si Emma sa kanya ngunit lalo itong ikinagalak ng uslak. Biglang nakakita si Lil ng marami pang Emma ngunit alam niyang kinontrol lang nito ang kanyang paningin. Nagawa ni Emmang saksakin ito ng ilang beses ngunit malinaw na may pinaplano si Lil.
Tila naging handa na yon, kaya naglunsad si Lil ng matinding atakeng umubos sa mga clone ni Emma. Sinubukan ni Emmang makarating sa makinang nagpapalakas rito, ngunit pinigilan siya ni Lil. Nagawa ni Lil na palakasin ang sarili, ngunit ang makina na gagamitin ni Emma ay nasira. Wala nang enerhiyang natitira sa kanyang gusok at sinimulan siyang tuksuhin ni Lil. Ininsulto siya nito sa pag-aakalang mananalo siya bago paulanan ng mga suntok. Alam niyang hindi siya dapat sumuko dahil mahaba pa ang oras bago matapos ang pag-sync ni Joe sa kasuotan. Iniwan ni Emma ang recording sa kamalayan ni Joe at nagsimula itong umandar. Habang nabubugbog si Emma, ipinaliwanag sa recording na maaaring wala na siya. Sinabi rin ditong minsang niligtas ni Mary ang kanyang buhay at mula nooy sila'y palihim ng nag-uugnayan. Sa gabi ng pag-atake, si Emma ay nagmadali sa bahay upang iligtas sila, ngunit siya'y huli na. Si Joe lang ang kanyang naligtas kaya humihingi siya ng tawad sa nangyari. Laging hinihiling ni Mary na patuloy mabuhay si Joe, kaya sinusubukan lang ni Emmang tuklin ito. Ngunit nagawa na ni Emma ang makakaya at nagpaalam na siya kay Joe. Biglang naglagablab ang apoy sa loob ni Joe, na nagpatapos sa pag-sync nang mas maagat na walan ng enerhiya ang lungsod. Naalala ni Joe ang mga sinabi ni Mary, na kontrolin ang emosyon, habang ang lahat ay nanonood sa kung anong mangyayari. Biglang nagliwanag ang gusoko ni Joe mula sa dilim. Nag-abang ang lahat at nagsimula naman si Lil ng panunukso kay Joe. Alam niyang si Joe ang magbibigay sa kanya ng hamon kung saan napatunayan ito nang durugin siya ni Joe. Humiga lang si Lil habang lumalapit si Joe at naglabas ng mga armas. Binigyan ni Lil ng oras ang sarili't pinaatras si Joe bago muling maglaban. Nagalak si Lil at inihayag na nararamdaman niya ang galit at pagkauhaw ni Joe sa dugo. Nagpasya si Lil na tugmaan ito't gumamit ng malakas na atake. Nakakamanghang naiwasan ni Joe ang maraming projectile na ikinagulat ni Lil at naalala ni Joe ang sinabi ni Emma. Kung gaano katindi ang biswalisasyon niya sa sariling kilos, mas bibilis at mas lalakas rin ang gusoko. Ginamit ito ni Joe upang gumalaw ng napakabilis at iwasan ang atake ni Lil. Sawa na si Lil kaya't naglunsad siya ng malaking bolang apoy kay Joe, ngunit ito'y mamaw na ngayon at sinuong lang ng harapan ang apoy. Pinatalsik niya si Lil sa ilang pader, at inamin nitong wala na siyang magagawa laban kay Joe. Nakita na ngayon ni Lil kung ano ang tunay na ninja at sinabing wala siyang pinagsisisihan. Sobrang kontento na siya, ngunit nagpasya itong dapat nilang lisanin ang mundo ng magkasama. Dumating naman si Emma nang pasabugin ni Lil ang sarili kasama si Joe. Ngunit walang pinsala si Joe at inihayag niyang ang kamatayan ni Lil ay hindi magiging mabilis at madali. Hindi ito bibigyan ng awa ni Joe, kaya tinawag siya ni Lil na sadista. Di naglaon, sinabi ni Dilly na natanggap nila ang putol na ulo ni Lil bilang babala ni Joe. Labis na namangha si Joseph at pinuntong nagawang magamit ni Joe ng maayos ang kasuotan sa unang subok lang. Nais siyang suriin ni Joseph kaya inirekomenda niya ang pakikipagkasundo, ngunit hindi iyon maaari. Nagpasya si Yamajing madaliin na ang plano dahil ang mahalaga lang ay ang kanyang layunin. Pinagmasdan ni Joseph ang pag-alis nito at sinasabing isa talaga itong tunay na ninja. Pagbalik sa mga bida, tiniyak ni Emma kay Joe na ligtas sila sa ngayon. Tinuturing ang mga tinyenteng nakagusoko bilang pinakamakapangyarihan sa loob ng organisasyon. Ngunit nilampaso lang sila ni Joe, kaya marahil ay maghihintay muna sila ng tiyak na paraan para tapusin ito bago sila muling sumalakay. Makikita naman si Yamajing kausap si Zai. Sumumpa si Zai na tutok din ang anumang misyong nais ni Yamaji, kaya nagpasya itong hindi napipigilan si Zai. Pinayagan niya si Zai na tapusin si Joe at inihayag na mamamatay si Joe sa kanyang kamay. Sa loob ng truck, napansin ni Emmang nakatitig si Joe, kaya sinabi niyang hindi siya interesado sa mga may asawa. Pero mali siya ng pagkaunawa dahil gusto lang malaman ni Joe kung anong uri ang relasyon nila ni Mary. Ipinaliwanag ni Emmang wala siya doon ngayon kung hindi dahil kay Mary na kanyang tagapagligtas. Makikita sa nakaraan ang nakabalat kayong si Emmang tinapos ang target. Nagulat siya nang may magtutusok ng patalim sa kanya't lumalabas na yon pala si Mary. Natuwa si Mary sa trabaho nito at ginawang kapartner si Emma. Si Mary ang unang guro ni Emma at hinahangaan niya ito dahil palaging tinatapos ni Mary ang mga misyon ng walang palya. Para sa kanya si Mary ang ideal na ninja. Sa panahong iyo'y kilala si Zay, Joe, at Mary bilang pinakamahuhusay na ninja at naniniwala ang lahat na isa sa kanila ang magmamana ng kontrol sa organisasyon. Isang araw, nagtaka si Mary sa suot na maskara ni Emma. Ipinaliwanag ni Emmang nawasak ang kanyang mukha sa aksidenteng nauwi sa kanyang kadiring itsura. Hindi rin siya kayang tignan ng mga magulang kaya iniwan siya nito. Siya'y lubos na nag-iisa hanggang sa araw na inampon siya ng organisasyon.
Dito sinabi ng dating pinunong ang kanyang mukha'y hindi nakarespe-respeto para sa isang tao. Gayunpaman, iyon ang magpapahintulot sa kanyang magbagong anyo sa kahit ano. Nagalak si Emma sa mga salitang ito at ipinahayag ng pinunong magsisimula na siyang mamuhay bilang isang ninja. Ginamit niya itong inspirasyon upang maging eksperto sa pagpapalit ng anyo sa kahit na sinong kanyang ninanais. Matapos iyong marinig, inalis ni Mary ang maskara nito't sinabing siya'y maganda. Ayaw ni Emma ng awa niya, ngunit ipinaliwanag ni Mary na seryoso siya't si Emma ang pinakamagandang taong kanyang nakita. Sinabi ni Emma kay Joe na sobrang nakakamangha ang mga salita ni Mary. Isang araw, kinuwento nito kay Emmang lumaki siya kasama si Zay at Joe. Palaging natatakot ang marami sa dalawang lalaki, ngunit para kay Mary, sila'y mga isip batang lalaki lang. Napakahalaga ng dalawa sa kanya, ngunit nag-alala rito si Emma. Ang pagiging malapit sa mga tao ay nauuwi sa mga emosyon, at maaari itong makahadlang kapag sila'y nasa laban. Ang damdamin ang pumapatay sa ninja, kaya ipinagbabawal sa kanila ang ganitong mga bagay. Di nagtagal, ibinunyag ni Mary ang secret art kay Emma. Nagawa niyang ipakita na parang namatay ang isang tao sa pamamagitan ng paglagay ng katawan nito sa ibang estado. Nagulat si Emma nang magpasya si Mary na ituro ito sa kanya't ipinunto niyang ang mga secret art ay hindi dapat ibinubunyag kahit kanino sa anumang sitwasyon. Pero nagpasya na si Mary sapagkat darating ang araw na kakailanganin itong gamitin ni Emma. Para kay Emma ay ang mga araw kasama si Mary ang pinakamasaya niya, ngunit ito'y biglang nagtapos. Si Yamaji ang naging pinuno at inanyayahan rin ang mga dayuhang sumali sa organisasyon. Tinanong ni Yamaji si Emma kung ano ang karangalan ng mga ninja, at sinagot niyang iyo'y protektahan ang kapayapaan ng Japan. Napaisip siya kung anong mangyayari pag nawala ang Japan, at kung susundan ito ng mga ninja sa pagkalipol. Di nagtagal, pumanaw ang dating pinuno. Sinimulang baguhin ni Yamaji ang organisasyon, ngunit nagsimula itong ikabahala ng maraming miyembro. Isang gabi, ibinunyag ni Mary kay Emmang may dinadala siya sa sinapupunan. Nagulat si Emma ngunit mas nabigla siya nang ipaliwanag ni Mary na nangyari yon dahil nahulog siya sa isang tao. Nagpasya si Mary na wala na siyang lugar sa organisasyon dahil sa paglabag niya sa code. Pagkatapos, nagalak si Joe sa kanyang pagbubuntis ngunit ipinaliwanag niyang pagiging ninja lang ang alam niyang pamumuhay. Kailangan niyang matutunang maging ama ngunit duda siya kung magagawa niya iyon. Tiniyak ni Mary na magiging ayos lang sila dahil magkasama silang magtutulungan roon. Di nagtagal, inanunsyo ni Yamajing ang organisasyon ay lilisan na ng Japan at mapapasailalim sa kontrol ng isang malaking kapangyarihan. Lahat ay nagalit ngunit ipinahayag niyang sinuman ang kumontra sa desisyon ay itatakwil at tatapusin. Karangalan nila ang pagprotekta sa Japan, kaya may mga tumutol sa desisyon ni Yamaji. Dalawa rito ay nagtangkang sumugod, ngunit may nakakatakot na kapangyarihan si Yamajing hawakan ang mga tao sa malayo. Hiniwa niya ang mga kumontra't ang baliw na ito ay tinapakan pa ang ulo ng isa. May mga nagnanais kumilos laban sa kanya, ngunit nagdulot lang ito ng dibisyon sa grupo. Inihayag ni Yamajing siya ang tunay na ehemplo ng isang ninja, kaya hindi ito mawawala hanggat siya'y nabubuhay. Mabubuo naman ang grupong layuning tapusin si Yamaji, ngunit ipinaliwanag ng isa sa matatandang ninjang marahil ay masasawi silang lahat sa susubukang gawin. Kaya sa halip, nagpasya itong tumakas mula sa kanilang organisasyon sa pag-asang maipasa ang paniniwala. Kailangan nilang tanggapin ang magiging pagtugis, ngunit yon ang bago nilang paninindigan. Pumunta si Mary upang kitain ang elder, at ibinunyag niyang mayroon siyang nilikha upang mabago nila ang kanilang mga mukha. Ibinigay niya ito sa mga planong tumakas at hiniling ng matandang ingatan niya ang kanyang anak. Di naglaon, hinarap ni Emma si Mary. Ipinagkatiwala sa kanya ng dating pinuno ang top secret na misyong tukuyin kung karapat-dapat ang sunod na kandidato sa pagkapinuno. Kung hindi ito karapat-dapat, siya ang inatasan para tapusin ito. Pinunto ni Mary na ang dating pinuno ay matagal ng patay, kaya ipinaliwanag ni Emmang ibinigay sa kanya ang misyon noon pa. Humingi siya ng tawad sa panlilinlang ngunit dapat tupdin ang hiling ng pinuno. Pagkatapos ay ginulat siya ni Mary nang ipahayag nitong alam niya ang lahat. Nakiusap si Emmang itigil na lang ang pagbubuntis para makabalik siya sa organisasyon. Tumanggi si Mary kaya naglaban sila't agad na pagtanto ni Emmang tinatago lang nito ang tunay na lakas mula noon. Ibinunyag ni Emmang hindi niya maalala ang itsura ng kanyang mga magulang at tuwing susubukan niya, si Mary lang ang lagi niyang nakikita. Ngunit kailangan nilang magpatuloy sa laban at nanalo si Emma. Pero alam ni Emmang gumalaw si Mary upang protektahan ang kanyang sanggol sa huling sandali. Kung hindi niya yon ginawa, ay mananalo si Mary. Nahirapan si Emmang tapusin si Mary. Gusto niya talagang maging ninja, ngunit marami nang nagbago sa organisasyon.
Pero hindi rin niya magawang tumakas sapagkat hindi niya matitiis ang kahihiyan. Sa halip, nagpasya siyang tapusin ang sariling pinigil ni Mari. Hindi maaari ang mga emosyon sa mga ninja, kaya wala silang pamilya. Ngunit ang sanggol ang nagbigay nito't naging dahilan para mabuhay. Hindi pumapatay ng ninja ang emosyon dahil nagbibigay ito ng buhay. Ipinaliwanag ni Mari na lagi niyang itinuturing na pamilya si Emma at umiyak ito dahil ganoon rin siya. Nagpasya si Emmang manatili bilang kasapi ng organisasyon upang mabantayan ang kanilang mga kilos mula sa loob. Lagi niya ring pinapanatili ang ugnayan kay Mary at sinabi niya rin ditong pinadala siya sa misyong pasukin ang FBI. Lagi namang binabanggit ni Mary ang hirap sa pagpapalaki ng anak, ngunit hindi niya iyon ipagpapalit sa kahit ano. Para kay Emma, si Mary ang tunay na ehemplo ng pagiging ninja. Dahil dito, nagpasya si Emmang tukdin ang tungkulin hanggang sa dulo. Ito ang rason kaya nakapag-imbestiga siya mula sa loob at natuklasan kung anong pinaplano ni Yamaji. Ngunit paubos na ang oras upang pigilan ito dahil isasagawa na ni Yamaji ang kanyang master plan. Sa ibang lugar, makikita ang patalastas ng Auza reactor ni Joseph. Ang bagong fuel source ay lumilikha ng walang hanggang init at ang lungsod ngayon nakakatipid na ng 80% sa enerhiya. Pinresenta ito ni Joseph sa opisyal ng pamahalaan para makapagtayo ng mas maraming planta. Tutol ang opisyal sa pagmamadali ng proyekto dahil hindi gusto ng mga tao ang dalang panganib ng kanyang mga planta sa kalikasan. Pero ikinagulat ng opisyal nang makitang sinuportahan na si Joseph ng ilang miyembro ng pamahalaan at napaisip kung sinuhulan niya ang mga ito. Sinabi ni Joseph na hindi siya asa sa mga ganoon bago simpleng hilingin ang pagpayag nito sa kanyang proposal. Ayon kay Emma, bahagi ng plano ni Yamajing ipagamit sa Auza ang organisasyon bilang puwersa. Kokontrolin ng Auza ang lahat ng infrastrukturang pang-enerhiya at mamanipulahin ang bawat bansa mula sa loob. Nang maging tinyente si Emma, naging maliwanag sa kanyang ang organisasyon ay tanging puppet lang ng Auza. Wala na silang pakialam sa prinsipyo ng ninja, kaya naniniwala si Emmang kapalaran niyang tulungan si Joe. Sa ibang lugar, nagulat si Jason nang marinig na totoong may mga ninja. Sinisi niya si Mike sa pagdala sa kanya sa gulong iyon, ngunit mabilis pinunto ni Mike na matatagpuan rin siya sa kanyang lungga. Pinaalala ni Mike kay Jason na kinamumuhian niya ang Auza at kinumbinsi itong magpatuloy sa kanilang investigasyon. Naalala ni Jason na napansin ni Mike si Emma sa listahan at napaisip kung sino yon. Malapit sa Auza City, kailangang dumaan ng mga mamamayan sa seguridad bago umalis. Ngunit may solusyon si Emma dito't ginamit niya ang bagay na nagpapawala ng enerhiya sa lungsod. Puwersahan silang lumabas at wala ng sapat na enerhiya ang lungsod para mapagana ang mga drone. Sinabi ni Emmang wala siyang ideya kung nasaan si Yamaji, ngunit siguradong ang mga aksyon ni Joe ang nagpuwersa ditong simulan ang plano. Para sa sunod nilang galaw, ipinaliwanag ni Emmang pupunta sila sa isang planta kung saan palalakasin nila ang gusuko ni Joe. Gaganapin ang operational test sa susunod na araw at naroroon din ang mga tinyente. Wala nang mahihiling pa si Joe dahil plano niya silang puwersahing sabihin kung nasaan si Yamaji. Namangha si Emma sa pagkontrol niya sa gusuko kaya gusto niyang tandaan nito ang naramdaman. Ang gusuko ay pinakamahusay kapag kalmado kaya dapat niyang pigilan ang galit. Alam ito ni Joe ngunit sinabi niyang ang kanyang galit ay hindi madaling mapipigilan. Nang gabing iyon, naisip rin ni Joe ang sinabi ni Mary na pagkontrol sa emosyon. Bumabalik pa rin sa kanya ang nangyarit, alam na niyang ang tanging hangad ni Mary ay mabuhay siya. Naisip naman ni Emmang nakasalalay ang takbo ng gusuko sa puso't lakas ng loob ni Joe. Pero kung bibigyan siya nito, pinapangako niyang siya ang poprotekta kay Joe. Sa ibang lugar, may mga sundalong nagulat nang makaharap ang isa sa mga tinyente. Dinumina nito ang laban at makikitang ito ay isang demonstrasyong ibinibigay ni Joseph para sa isa pang opisyal ng pamahalaan. Lubos niyang nauunawaan ang sinasabi ni Joseph at sumang-ayong ang mga ninja ay maaaring maging banta. Sa ibang lugar, may mga inhinyerong masaya dahil ang pinakabagong mga test sa isang gusuko ay naging perpekto. Malapit si Emma at sinabi kay Joe na nakakuha siya ng portable na tangke ng enerhiyang gagamitin sa kanyang gusuko. Sa sandaling yon, hinarap siya ni Big D at sinabing hindi na niya magagawang tumakas. Tumakbo si Emma at hinabol siya ng atake nito, ngunit lumitaw si Joe upang iligtas siya. Natuwa si Big Ding makita siya roon dahil ninanais niyang makaharap ang gaya ni Joe. Hindi rin siya tumatakbo o nagtatago sa tunay na mandirigma. Binunyag ni Big Ding alam niya ang gusto ni Joe at nangakong sasabihin kung nasaan si Yamaji kapag natalo siya. Naisip ni Emmang patibong iyon, ngunit walang pakialam si Joe. Plano niya talagang harapin ito at nagsimula ang dalawang maglaban.
Ang kombinasyon ng atake ni Big D gamit ang mga sipa at centipede ay masyadong mabigat para kay Joe, kaya agad siyang nadumina. Tiyak si Emang may plano ang organisasyon laban sa kanila't sinubukan niyang mag-isip ng paraan upang makalamang sila sa laban. Tinuon niya ang atensyon sa reaktor at nagpa siyang dapat niyang alisin ang kakayahan nilang magkarga ng walang kordon. Pero kinailangan niyang gumamit ng gusoko nang harapin din siya ng isang centipede. Abala rin si Joe at makikitang halos pantay sila sa laban ni Big D. Nagawa niyang hiwain ang ulo ng isa sa mga halimaw, ngunit ang mga sipa ni Big D ay isa pang problema. Gumamit si Emma ng magkakaibang teknik upang makagalaw at nagawa pang sakyan ang isang centipede bago tuluyang tapusin ito. Ngunit may natitira pa siyang alas nang gumamit siya ng tangke ng enerhiya upang pasabugin ang isang halimaw kasama ng reaktor. Pero medyo malaki ang naging pinsala dahil ang kwarto ay nagsimulang gumuho at siya ay nahulog sa lapag. Masama ang kanyang sitwasyon, ngunit swerteng lumitaw si Joe upang iligtas siyang muli. Ngunit ang sistema ay nakapatay kaya ang supply ng enerhiya para sa gusoko ay wala na rin. Pinunto ni Big Ding ang kailangan niya lang gawin ay tawagin ang iba't katapusan na nila yon. Gayunpaman, hindi asa si Big D sa ganoon dahil kalaban niya ang isang tunay na mandirigma. Inihayag niyang wala nang magiging hadlang sa susunod nilang pagkikita at umalis na siya. Pagkatapos, nagtaka si Joe kung bakit pinoprotektahan siya ni Emma dahil sigurado siyang hindi lang iyon dahil kay Mary. Ipinaliwanag niyang ginagawa niya iyon dahil nangako siya sa kanyang sariling tatapusin ang kahit anong nasimulan. Sa sandaling iyon, natanggap ni Emma ang abisong nagbukas ang kanyang kotse. Napaisip sila kung iyon ay ang organisasyon, ngunit may kutob si Emang ibang mga tao iyon. Tama siya dahil makikitang si Mike at Jason ang nakasakay rito. Nagamit ni Mike ang kanyang FBI badge para doon, ngunit pinunto ni Jason na marahil hindi magtatagal ang paggamit niya roon. Pero walang pakialam si Mike sa pagiging bahagi ng FBI dahil ang pagprotekta sa mga inosente ay trabahong binigay niya sa sarili. Sa kasamaang palad, hindi nagawang buksan ni Jason ang encryption at sinabing tanging henyo lang ang makakagawa noon. Talagang nakakabahala ito sapagkat nagpapahiwatig iyong si Emma ay marahil isang malaking personalidad sa organisasyon. Biglang kusang bumukas ang radyot na alala ni Mike ang kanta mula sa panahong kasama niya si Emma. Pinagalitan niya ito sa laging pagkilos ng mag-isa, ngunit pinunto nitong ang kabagalan sa pagpapasya ay mauuwi sa pagkakamali. Naisip ni Mike na wala itong tiwala sa mga nasa paligid niya at hiniling ritong hayaan siyang protektahan siya. Ipinaliwanag niyang ang partner ay kapamilya na sa kanilang larangan, ngunit siniguro nitong ipaalam na siya'y katrabaho lang. Tumanggi si Mike na masira ang mood kaya tumayo ito't kumanta. Habang naririnig ang sintonadong pagkanta, makikita naman ang ilang sandali nila bilang magka-partner. Sa masagwang pagkanta niya ay gumaan ang loob nito sa kanya. Nang gabing iyon, nagsimulang matakot si Jason nang marinig niyang may paparating. Sinabi ni Mike na kumalma siya subalit nagpanik si Jason at sinubukang sumugod. Nahuli sila ngunit si Joe at Emma lang pala ang mga ito. Hindi makapaniwala si Mike na si Emma ay isang ninja at sumang-ayon siyang ang ginawa niya ay hindi makatwiran. Alam niyang hindi ito mababago ng paghingi ng tawad na ikinadismaya ni Mike. Napagtanto niyang pinadala siya ni Emma upang hanapin si Jason para lalo siyang palayuin. Hindi mapigil ni Mike ang inis kaya nagpa siya muna itong mapag-isa. Ang kanyang pagdadrama ay nasira ng matisod ang uslak sa paputok kaya ginamot siya ni Emma. Humingi ng tawad si Emma kaya pinunto ni Mike na tinupad lang niya ang tungkuling pinangako niyang tatapusin. Pinakita niya rito ang larawang ginuhit ng anak. Nakasulat roong mahal niya si Mike dahil pinoprotektahan nito ang lahat kaya iyon ang kanyang sinumpaan. Namatay ang kanyang anak sa aksidente at ang mga salita nito ay nagmistulang sumpa niya. Nakatali ang puso niya sa mga salitang iyon na parang kailangan niya laging tupdin. Naniniwala si Mike na ang bawat isa ay namumuhay na may daladalang sumpa at malinaw na ito ay totoo rin para kay Emma. Hindi siya galit sa pagtatago nito ng mga bagay pero naiinis siyang nakalimutan nitong laging naroroon si Mike para sa kanya. Nakikita ni Emang naiisip niyang ang larawan ay isang sumpa sa kanya, ngunit sa tingin niya ay may pagkakataong ito ay makakatulong. Kinabukasan, inilantad ni Emang ang Auza, ay patuloy na nagtatayo ng mga planta sa pagtatangkang sakupin ang infrastrukturang enerhiya ng bansa at ang mga ninja ang puwersang ginagamit nila para dito. Ngunit ang impormasyong kanilang nakuha ay napakahirap paniwalaan, kaya hindi ito papasang ebidensya. Kung hahayaan ang Auzang ituloy ang kanilang plano iyon ang magiging katapusan ng bansa. Sa ibang lugar, sinabihan si Joseph na pagtakpan ang kamakailang insidente at maglabas ng pampublikong pahayag sa mga mamamayan. Siniguro ni Joseph sa kanilang siya ang bahala rito at nagbigay ng masamang titig sa malayo.
Nagpasya naman ang grupo sa susunod nilang hakbang. Si Emma at Joe ay magpapatuloy sa mga aktibong planta at isasara ito habang ninanakaw ang supply ng enerhiyang kailangan para sa operasyon. Si Mike at Jason na may mag-iimbestiga, ngunit nagbabala si Mike na maaari nilang maibunyag sa mundo ang pagkakaroon ng mga ninja. Walang pakialam si Joe, kaya binigay ni Emma ang access sa computer. Nagkamali si Mike nang itanong niya kung may namamagitan na kay Emma at Joe na nauwi sa pagkasipa ng kanyang itlog. Sa ibang lugar, galit si Joseph na pinatakas ni Big D si Joe. Ipinaliwanag ni Yamajing si Joe ay mapanganib sa hand combat kaya tama ang desisyon ni Big D. Pero dismayado pa rin si Joseph dahil iniisip ng mga opisyal ng pamahalaang umatras sa kanyang plano dahil sa walang utak na mga ninja. Talagang wala sa katinuan si Joseph nang sabihin niyang kontrolado niya ang mga tao, kalikasan, at lahat ng nabubuhay. Tinatrato niya ang pagsakop sa mundo bilang laro, ngunit nagbantang tatapusin ang alyansa kung hindi makokontrol ni Yamaji ang mga ninja. Hindi nagustuhan ni Yamajing para lang itong laro, kaya ipinaliwanag niyang misyon ng mga ninjang tugisin at tapusin ang mga uslak gaya ni Joseph. Nagalit si Joseph sa bantat sinabi kay Yamajing sa susunod na pagkakamali ng mga tao, nito'y poporsahin niya silang magsepuku. Ngunit nang umalis siya, ipinunto ni Yamajing ang uslak ay hindi man lang alam ang pagkakaiba ng ninja at samurai. Dinetermina niyang panahon na para sa partikular na bagay kung saan makikita si Zai. Pagbalik kila Emma, ipinaliwanag niyang ang tinatawag na Izumo Circuit ay nagsisilbing puso ng Busoko. Ito'y napakasensitibo, kaya kailangan itong tratuhin ng maingat. Sinabi niyang dapat itong tratuhin ni Joe na parang si Mary, kaya sumagot si Joe na lagi niya itong ginagalit. Binigay ni Emma ang manual ng Busoko upang matutunan niya ito ng lubos, ngunit gusto ni Joe na isipin niya ang sariling kaligtasan. Malaki na ang naitulong ni Emma, kaya gusto niya itong manatili kay Mike at simulang planuhin ang pagtatago pagkatapos nito. Pagod na si Emma sa mga lalaking nagpapasiklab, ngunit pinaalala ni Mike na sa larangan nila'y ang pagiging partner ay parang pamilya. Tumanggi siyang hayaang mag-isa si Joe, pero pumayag siyang tulungan muna ang uslak na si Jason sa investigasyon. Hindi gusto ni Jason tinatawag siyang uslak bago ipakita ang hinanda niyang pagkain. Ipinaliwanag niyang ang mga prominenteng gang tulad ng Yakuza ay kumakain na magkakasama na dapat rin nilang gawin. Naisip ni Emma ang pagbanggit ni Mike at Mary tungkol sa pamilya na sinimulan niyang paniwalaan. Nagsaya sila, ngunit makikitang may tracking device pala ang kanilang truck. Sa ibang lugar, gusto ng kalihim ng enerhiya ng sagot tungkol sa naging pagsabog ng planta. Sinabi ni Joseph na wala iyon, ngunit binalaan siyang hindi na maaaring baliwalain ang opinyon ng publiko kahit gaano pa kalaki ang isuhol ni Joseph sa kanila. Nairita na si Joseph at binaba ang tawag. Sinabi naman ni Dilling si Big D ay nagpapagupit at humingi ng isang araw na pahinga. Hindi nila ito makokontak, ngunit namilit si Joseph dahil ito'y isang emergency. Hindi pinansin ni Big D ang tawag dahil alam na niya ang kailangan nila't inasikaso na niya iyon dahil tinatrack na niya si Joe. Sinabi ng matalinong lalaking walang saysay ang mabuhay o makipaglaban kung walang kagandahan rito. Napikon si Joseph na hindi ito sumagot kaya nag-alok si Dilling babawi kapalit ni Big D. Nagpasya si Joseph na umalis ngunit kailangan niyang gawin ang pagbawi kapag siya'y bumalik. Pagkatapos, nakasalubong ni Joseph si Zai at sinabing kung siya ang amo nito'y pahihintulutan niya itong tapusin agad si Joe. Nagtanong si Zai sa mga mananaliksik kung bakit naroroon si Joseph at ipinaliwanag nilang sinusuri niya lang ang Busoko ni Big D. Kinumusta ni Zai ang progreso, sa bagong Busokot ito'y nasa 95% na. Sa truck, hiniling ni Mike kay Joe na alagaan si Emma kapag sila'y naghiwalay. Hinahanap ni Emma at Jason ang isang ulat sa server ng AUZA. Nasa ulat ang ebidensyang kailangan nila upang pabagsakin ang AUZA pati ang pangalan ng taong kanilang pinag-ulatan. Malaking bagay yon dahil ang taong ito'y isa sa mga namumuno sa bansa. Tapos na ang gupit ni Big D, pinuri niya ang barbero sa paggugupit na tila mas humusay kumpara kahapon. Inabisuhan si Big Ding tapos na ang pagmimintina sa kanyang Busoko kaya umalis na siya. Sa kotse, nagawa ng makapasok ng mga nerds sa firewall. Pinakalma ni Emma si Jason, ngunit huli na sapagkat nanggigigil na siyang gumanti. Biglang dumating si Big D at sinabihan si Joe na magmadalit suotin ang Busoko. Pinayagan ni Emma si Mike na gamitin ang arma sa truck, kaya sinabi ni Mike sa kanilang manatili sa kotse at ituloy ang pag-hack. Dumating si Joe, kaya nagsimula ng maglaban ang dalawa. Nahiwa ni Joe ang isa sa mga centipede ni Big D, ngunit ang mga ito'y nagdikit lang ring muli. Biglang nagalit si Big D nang dumating ang mga tauhan ni Joseph upang makialam. Siniguro ni Joseph na hindi sila makikialam sa laban dahil ang pupuntiryahin nila ay ang kotse.
Ginamit ni Emma ang mga robot bilang proteksyon, ngunit sinabi niyang hindi iyon sapat kontra sa mga rocket launcher. Sa kasamaang palad ay mayroon nga na kinontra ni Mike ng mga armas. Gumana ito sa una ngunit nalagay lang siya sa panganib. Iniwan ni Emma ang paghahack kay Jason at naghandang tulungan ang mga lalaki. Ang laban ng ninja ay tumindit. Si Zhao ay naging malikhain sa patalim ngunit napaatras pa rin ni Big D. Nasa malubhang panganib si Mike nang dumating si Emma upang tapusin ang ilang mga kalaban. Nalaman naman ng Auza ang panghack pero huli na dahil nakuha na ni Jason ang kanyang kailangan. Biglang pinabagsak ng sniper si Mike at makikita ng hilingin niya kay Joe na alagaan si Emma. Ipinaliwanag ni Joe na ang iniisip niya lang ay pabagsakin ang organisasyon kaya tungkulin ni Mike na protektahan ito. Maswerteng ayos lang si Mike at sinabi niyang mas masakit ang natanggap niyang sipa kay Emma kumpara sa bala. Marami pang matututunan si Emma kay Mike kaya nangako siyang hindi pa roon mamamatay. Nagtulungan ang dalawa upang tapusin ang iba pang kalaban. Gumamit si Mike ng gatling gun at kay Emma naman ang husay sa handgun. Napunta si Emma sa alanganin ngunit si Mike naman ang sumagip sa kanya. Pagbalik sa laban ng mga Gusoku ay tila nangunguna si Big D. Gumamit si Joe ng galaw upang makuha ang kalamangan kung saan nasaksak niya ang kanyang espada sa dibdib ni Big D. Si Big D ay nakakuha pa ng satisfaksyon dahil para sa kanya ay sobrang elegante ng laban. Tinanggal ni Joe ang Gusoku at nagmadali si Emma roon. Nagtaka siya sa pagtatraidor ni Emma, ngunit ipinaliwanag nitong hindi siya nagtraidor sa kanyang pinaniniwalaan at hindi siya nakapanig sa kanila. Mahirap tanggapin ang katotohanan para kay Big D ngunit itinuring pa rin itong magandang sagot. Handa na si Big Ding tapusin siya ni Joe, ngunit nagulat ang lahat nang bigla itong nagliwanag. Napagtanto ni Big Ding ang uslak na si Joseph ang may pakana ng magiging pagsabog. Nagalit ang marangal na mandirigmat pinrotektahan si Joe gamit ang centipede. Si Mike ay desperadong nagmadali kay Emma at tinawag ito. Ngunit tinanggap na ni Emma ang kapalaran at ginamit ang mga robot kay Mike. Walang nagawa si Mike kundi manood at isigaw ang pangalan niya ng ang Gusoku ay nagdulot ng malaking pagsabog. Sa Auza, galit si Joseph na muling sinira ni Big D ang mga plano. Ang pagsabog ay dapat tatapos sa buhay nilang 5, ngunit nagresulta lang sa pagkawala ng isa. Lumitaw si Joe mula sa guhot nakitang wala na si Big D at nagmadali kay Mike at Emma. Nasa masamang kalagayan si Emma, ngunit kaya pa rin niyang magsalita at kinumusta si Mike. Humingi siya ng paumanhin kay Mary dahil hindi niya natupad ang pangako. Nagmakaawa si Mike na lumaban siya, at dito ipinakita ni Emma sa kanila ang tunay niyang mukha. Sigurado siyang hindi siya makikilala ni Mike roon, ngunit sumagot itong siya'y nagkakamali. Pinaalala niya kay Emmang natutunan niya iyon sa larangan, at muling nangakong ituturo ito sa kanya sa susunod. Sinabi ni Emmang lagi niyang iniisip na mamamatay siyang mag-isa, ngunit ayaw marinig ni Mike ang ganoon. Nagsimulang kumanta si Emma at makikita nang bigyan siya noon ni Mike ng isang oso sa bar. Naisip niya ang mas batang sarili doon at siya'y nagsaya nang si Mike ay nagsimulang kumanta. Kinantayo ni Emma ngayon, ngunit tuluyang bumigay si Mike nang ito'y pumanaw. Pagkatapos ay inilibing na nila ito. Ipinaliwanag ni Mike na si Emma ay isang uslak at palagi pang late. Ngunit sobra silang magkalapit at ang pakikipag-usap sa kanya ay kung ano ang iniisip ni Mike na gaya sa anak. Para sa kanya, si Emma ay parang kanyang anak na babae, ngunit hindi niya iyon kailanman nagawang masabi rito. Tinawag niya itong uslak sa pag-iisip nitong mamamatay ng mag-isa at nagalit si Mike sa sarili dahil hindi niya nasabi ang nararamdaman. Pero sigurado si Joe na alam na ito ni Emma. Ito ay dahil hindi pa siya nakakita ng ninjang pumanaw na may masayang itsura gaya ni Emma. Muling naiyak si Mike rito kaya natahimik ang lahat. Nangako ulit si Joe na pababagsakin ang organisasyon at ipinahayag na oras na para tapusin ang kanilang laban. Sa ibang lugar, naging interesante ang mga bagay dahil handa na ang bagong Gusoku ni Zai. Makikita sa nakaraan ang masamang kabataan ni Zai dahil bahagi siya ng isang grupo ng mga batang dinukot. Isang araw, ang mga mandurukot ay tinapos ng organisasyon at natagpuan ni Yamaji si Zai na gumaganti. Ang bata ay puno ng galit kaya sinubukan niya ring atakihin si Yamaji, ngunit pinigilan siya nito. Napaisip siya kung magmamakaawa si Zai, ngunit natuwa siyang makitang sa halip ay sinaksak siya ni Zai. Ipinaliwanag ni Yamajing ang lakas lang niya ang maaari niyang paniwalaan at nag-alok siya sa batang ito. Kung gusto niya ng pangil na may lakas upang pumatay, inirekomenda niyang sumama ito sa kanya. Tinanggap iyon ni Zai at kinupkop siya ni Yamaji. Sa kasalukuyan, hinahanda ni Zai ang bago niyang Gusoku. Sa ibang lugar, nagbiro si Mike tungkol sa kadiring energy drink na iniinom ni Joe at siya'y nagulat nang tumawa sa unang pagkakataon si Joe.
Ang kamay ni Mike ay puro sugat mula sa paglibing kay Emma at sinabing ang disyerto ay hindi angkop na himlayan. Ayaw niya itong mapag-isa, kaya kapag tapos na ang lahat, inirekomenda ni Mike na bigyan nila ito ng tamang libing sa kanyang bayan. Ipinaliwanag ni Joe na ang ninjang tulad nila ay walang bayan. Iniiwan lang sila para mabulok na mga hindi kilalang bangkay. Ito ang tadhanang naghihintay sa kanilang lahat at siya ay nagmungkahi ng ibang ideya. Iyon na ang lugar kung saan si Emma ay mamamayapa malapit sa mga taong itinuturing niyang pamilya. Titiyakin nilang makakahanap ito ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagtapos sa lahat. Pababagsakin ni Joe si Yamaji dahil siya ang pinagmulan at ang pagtapos sa kanya ang tanging wawasak sa organisasyon. Si Mike naman ang bahala sa Auza. Marami silang matibay na ebidensya ng katiwalian ng kumpanya at ilalabas nila ito sa lahat ng pangunahing media. Binigay ni Emma ang buhay para doon kaya sumumpa si Mike na tatapusin ito. Biglang lumabas si Jason at sinabing may problema. Ang impormasyong nakuha nila ay in-encrypt ng henyo. Inakala ni Mike na Auza, ngunit lumalabas na si Emma mismo ang nag-encrypt. Gusto niyang siguruhing ligtas itong makukuha ni Mike pero ngayon ay nag-backfire. Kailangan itong lutasin ni Jason, ngunit hindi siya sigurado kung kaya niya. Pagkatapos ay bigla silang nagulat nang may ibinunyag sa balita. Sinisisi ng Auza ang atake sa kanilang mga planta sa mga teroristang sila Joe at kanyang grupo. Ang lahat ng ito ay gawa ni Joseph at pinunto niya sa kalihim na ngayon nasa panig na nila ang opinyon ng publiko. Inaakala ng kalihim na minamanipula ni Joseph ang media, ngunit ipinaliwanag nitong ang natitirang komite ay sang-ayon kaya dapat silang magpatuloy sa pagtutulungan. Hindi pa rin kumbinsido ang kalihim na ligtas ang mga planta gaya ng sinasabi niya, kaya pag-iisipan niya pa kung papayagan si Joseph na magtayo ng higit pa. Pinaalala niya rin kay Joseph na panatilihing kontrolado ang galit di gaya sa nangyari noong huli silang mag-usap. Gayunpaman, nang matapos ang tawag ay nagalit muli si Joseph at nais niyang manahimik na lang ito't sundin ang kanyang sinasabi. Lalong uminit ang kanyang ulo nang malaman niyang na-hack sila at maaaring nanakaw ang top secret na mga datos. Sa ibang lugar, mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil sinabi kay Yamajing kinuha ang lahat ng impormasyong kailangan mula sa Auza at hindi na makakagawa ang organisasyon ng sariling Gusoku Gear. Pagbalik kay Joe, napagtanto nilang nasira ang kanilang plano dahil kontrolado ng Auza ang buong media. Kailangan nila ng plataporma sa labas ng media upang palakasin ang mensahe, kaya nagrekomenda si Jason ng iba. May ideya siyang gawing viral ang kanilang video, ngunit ang kanyang suggestion ay hindi nagustuhan ni Mike. May naisip si Mike at sinabihan si Jason na ipagpatuloy ang pagbasag ng encryption habang inaasikaso ang naisip. Lahat sila'y bigla namang nagulat nang may uwak na pumasok sa truck. May dala ito sa bibig at ipinaliwanag ni Joe na ito'y isang hamon sa duelo. Iniisip ng uslak na si Jason na lalaban si Joe sa uwak, ngunit makikita sa nakaraan ang totoong sagot. Nang sumama si Zai kay Yamaji, sinabi niyang ang mga ninja ang pinakamalakas na mandirigma at sinumang namumuno sa kanila ay may kapangyarihang pamunuan ang mundo. Paglipas ng panahon, malinaw na hindi nawala ang galit ni Zai. May lalaking sumuko sa sparring ngunit patuloy pa ring umatake si Zai. Pinigilan siya ni Joe, ngunit inihayag ni Zai na ang mahihina ay walang karapatang manatili roon. Sinabi ni Joe na ang lalaki ay ninya rin tulad nila, ngunit naniniwala si Zai na ang mga hindi nararapat ay dapat alisin dahil kung asikasuhin ng ibang ninja ang mahihina sa laban ay lagi iyong mauuwi sa kamatayan. Andoon rin si Mary at inirekomenda niyang maglaban sila upang matukoy kung sino ang tama. Maya-maya, makikita ang kanilang labang natapos nang walang nanalo't pinuri ni Joe si Zai sa kanyang lakas. Pagkatapos ay nagsanay ng matindi si Zai, at napansin ni Mary na mabait lang ito sa mga uwak. Pinunto niyang tinatawag ng lahat si Zai bilang Reaper dahil lahat ng kanyang nilalabanan ay sumusuko sa pagiging ninja pagkatapos. Iyon ay lahat maliban kay Joe. Napaisip si Zai kung anong meron kay Joe at nagulat si Mary sa interes niya sa ibang bagay maliban sa uwak. Di nagtagal, si Joe, Zai, at Mary ay inanunsyo bilang tanging mga ninjang pumasa sa kamakailang pagsusulit. Binigyan sila ng misyong kung maisasagawa nila ng matagumpay, sila'y opisyal ng magiging mga ninja. Sa misyon, natagpuan nila ang dapat nilang makuha, ngunit nagulat sila nang makitang ang karagdagang mga kalaban ay dumating na. Sinubukan ni Joe at Mary na pigilan si Zai na lumaban ng mag-isa, ngunit binaliwala niya sila. Hinarap ni Zai ang hukbo, ngunit di nagtagal ay napagod at napaligiran siya. Do'y pinaalala ni Zai sa sarili ang paniniwalang dapat mamatay ang mahihina. Tinanggap na niya ang kapalaran habang naghahanda sa katapusan, subalit nagising siya at nakitang niligtas siya ni Joe.
Nanood si Zay ng labanan ni Joe ang hukbo, ngunit sa huli ay sumali siya upang makipagtulungan kay Joe. Pagkatapos, malalamang si Yamaji ang nagplano noon bilang pagsubok. Nagalit si Zay sa dalawang kasama sa pagligtas sa kanya imbis na tapusin ang misyon, ngunit ipinaliwanag nilang ginawa nila ang makakabuti para sa misyon. Alam nilang malakas sila pag mag-isa, ngunit kapag magkakasamay mas marami pa silang magagawa. Pinaalala ni Mary kay Zay na hindi siya nag-iisa. Nagpasya si Zay na magbukas sa kanila at ibinunyag na iniwan siya ng mga magulang ng ipanganak. Iniwan siya sa bundok para mamatay, ngunit pinakain siya ng mga uwak at nabuhay. Kaya ngayon, siya ay nagtitiwala lang sa dalawang bagay, sa mga uwak na niligtas siya, at sariling lakas. Hindi siya kailanman nagtiwala sa ibang tao kaya napaisip siya kung ipapakita nila ang bagong mundo sa kanya. Sinabi ni Joe at Marina at sila'y naging grupo. Ngunit naging mas mahirap ito dahil sa paglipas ng panahon, ibinunyag ni Joe at Mary kay Zay na pareho silang aalis sa organisasyon sapagkat nilabag nila ang code. Nabigla si Zay sa pagbubuntis ni Mary at ipinaalala niyang sila'y may sinumpaan. Itataya nila ang kanilang buhay para sa isa't isa at maglalakbay ng magkakasama. Nagalit si Zay at sinabihan silang mas mainam pang tapusin ang kanyang buhay dahil kung hindi, sinusumpa niyang tutugisin silang dalawa. Iniwan lang nila si Zay at ang mangkok na kanilang ginamit ng sila'y sumumpa ay nabasag sa harap niya. Sa kasalukuyan, dumating si Joe sa taguan na palagi nilang ginagamit dati. Nais ni Jason na baliwalain ni Joe ang hiling nitong duelo, ngunit ipinaliwanag niyang bahagi si Zay ng nakaraang iniwan niya at hindi siya makakapagpatuloy kung hindi ito haharapin. Si Joe na nakabusuko ay sinalubong ni Zay na meron din. Inihayag ni Zay na ang mga tinakwil ay dapat mamatay. Sa ibang lugar, tinagpo ni Mike ang dating boss sa FBI at inulat na wala na si Emma. Dahil sa kanya, nakakuha sila ng matibay na mga ebidensya laban sa Auza. Hanggang dulo ay tinupad niya ang kanyang tungkulin, nakabaliktaran naman ng boss ng FBI na ngayon ay tuta na ng Auza. Ngunit sigurado si Mike na may ilang mga ahente ng FBI ang hindi nasuhulan ng Auza. May koneksyon ang boss sa Auza, kaya tiyak si Mike na alam niya kung sino ang mabubuti sa FBI at nais niyang ibigay sa kanila ang ebidensya. Umakto ang boss na parang wala siyang ideya sa sinasabi nito, ngunit pinaalala ni Mike na dati silang magpartner. Sinabi niya kay Mike na tungkulin nilang protektahan ang lahat mula sa mga kriminal na lumalabag sa batas. Sa kasamaang palad, ito ay naging tiwali kaya inabisuhan niya ang FBI na natagpuan na niya si Mike. Pagbalik kay Joe, nakipaglaban siya kay Zay. Ang bago niyang busuko ay kasing lakas ng kay Joe, kaya pantay ang laban. Sinabi ni Zay kay Joe na ibigay ang lahat kung saan paglaon ay nagawa siyang masaksak nito. Hindi yon sapat upang pigilan si Zay, kaya nagpatuloy ang laban. Pagtagal ay nabuwal ang kanilang mga espada at nagsuntukan sila sa puntong ang kanilang mga busuko ay sumabog. Sinabi ni Zay na dapat ay tinapos na siya noong may pagkakataon sila. Si Joe ang ehemplo ng pagkakamaling magtiwala sa iba, kaya nangangako siyang gagamitin ang dugo nito upang linisin ang nakaraan. Pero may gagampanang tungkulin si Joe at tumanggi siyang mamatay bago matapos yon. Walang atras sa kanila at pareho silang desididong alisin ang mga pinapasan para tapusin ang lahat. Si Zay at Higan ay nagpatuloy sa laban pero ngayon ay kamao na lang. Ngayong wala na ang mga busoko, ang laban ng dalawa ay lalo pang naging mas matindi. Ginamit ni Zay ang secret art na Thunderclap para mapabilis ang atake kay Higan. Gayunpaman, binaliktad nito ang sitwasyon gamit ang sariling secret art na nagpatindi ng kanyang pandama. Dito'y naramdaman ni Higan ang presensya ni Zay at nakasabay sa napakabilis na mga atake nito na masasabi talagang nakakamangha. Nang makita ang sunog na mukha ni Zay, nagbaba siya ng depensa. Dahil pinalaya sila ni Zay noon, pinarusahan ito ng mga pinuno at yun ang dahilan kaya ito galit sa kanila ni Mary. Sinubukan ni Higang ipaliwanag ang sitwasyon sa kanya't makikitang malapit nang matapos ang laban. Patuloy silang bumalik sa alaala at iginiit ni Zay na pareho nilang tinaksil ang kanyang tiwala. Sa katunayan, ang tatlong ito ay nagbahagi ng inumin na dapat ay sagrado. Tumanggi si Higang lumaban at ginamit ang Tok no Jutsu para subukang kumbinsihin si Zay. Sa huli, pinatalsik niya si Zay gamit ang isang atake at nakakapagtaka dahil hindi niya ito ginamit nung simula kung may ganito rin namang kakayahan. Sunod niyang sinabi ang pagtanggap ni Mary sa desisyon ni Zay at pagtapos ay nawalan na ng malay si Zay. Habang si Jason ay patuloy sa pag-hack, dumating si Mike at tinanong kung nasaan ang ninja pero si Jason ay abala pa ring nakatuon sa computer at tila wala ng pag-asa ang dalawang ito. Samantala, tinawagan ni Joseph si Yamaji at binantaan ito habang naghahanda ang ninja boss na pumunta sa digmaan.
Makikita namang nag-espiya si Joseph sa opisina nila't doon niya na lamang plano nilang pagtaksilan siya. Dahil dito, nagpadala siya ng mga sundalo para sumalakay sa lungga nito't lumalabas na lahat sila ay tuso. Sa kabila ng nakaambang banta ng mga paparating na sundalo ay di man lang nabahala si Yamaji. Sa katunayan, tinapos niya silang lahat gamit ang mga pampasabog na kanya na palang inihanda. Naiwan si Joseph na parang iyaking uslak habang sila Yamaji ay dumating na sa headquarters nito. Pumasok sila sa gusali at nagsimulang manggulo kaya naging malinaw na yon na ang katapusan ng auza. Sobrang natakot si Joseph na paglaon ay inabutan na ng mga ninja pero maswerteng dumating ang assistant niya para iligtas at itakas siya. Samantala, naharang si Mike sa kung anong dahilan habang si Jason ay patuloy sa pag-hack gamit ang mga fingerprint ni Emma na tila plano talaga nila. Sa ibang lugar, si Joseph ay sinagip ni Dilling hindi na tinag sa mga kalaban. Gayunpaman, naabutan siya ni Yamaji tumakbo si Joseph na parang duwag at kahit malakas si Dilly ay di maikakailang ibang level si Yamaji. Sinubukan namang kausapin ng doktor si Higan, ngunit masyadong matigas ang ulo nito para makinig. Alam ng doktor ang tungkol sa mga secret art at binunyag na siya ang dating pinuno ng mga ninja. Samantala, ang assistant ni Joseph ay nagawang makasabay sa mga kalaban kahit mag-isa. Dito'y patuloy siyang nakakita ng mga flashback na tanda ng nalalapit niyang katapusan. Pinutol ni Yamaji ang pananaginip niya at sinabi ritong umatras pero hindi siya nakinig at nagpa siyang suwayin ang dating pinuno. Bigla niyang binago ang anyo sa sariling gusto ku't yun ang senyales na sawa na siyang maglarot sa pagkasira ng lungsod ay tinapos rin ni Yamaji ang nooy alagad. Si Higan naman ay sinusubukang intindihin ang ideolohiya ng doktor. Sinimulan nitong ipaliwanag ang kasaysayan ng mga ninja at kung paano sila naging tiwali ng umanib sa gobyerno. Sinubukan ng pinunong lumihis mula sa code ngunit di umayon sa plano ang lahat. Kinausap niya si Mary at naunawa ang darating na ang hinaharap pero walang may alam na mababago ang isip nito. Kakaiba ring na ipapakita ng pinuno sa kanya ang mga bisyong iyon at kung may abilidad talaga siyang maipasa ito sa iba ay kapaki-pakinabang yon. Nang tanggihan ni Yamaji ang bagong ideolohiya, walang ibang opsyon ang pinuno kundi umatras sa masaklap na kapalaran. Matapos siyang tapusin, nawala ang lahat ng kakayahan niya bilang ninja kaya naging ganon. Samantala, si Mike ay nasa interrogation room kausap ang dating partner. Giniit niya ang pagiging inosente at kinumbinsi itong hulihin si Joseph. Dito na in-upload ni Jason ang lahat sa internet kaya nasagot na ang lahat ng katanungan nila. Lahat ng impormasyon ay lumabas kasama na ang panunuhol sa sekretarya na lubhang ikinagulat ng lahat. Nag-alok ang partner ng patas na duelo at naglaban silang parang mga gorilya. Nakita naman ni Joseph ang balita at nagsimulang mabaliw at nagpakita sa internet para bantaan ang buong bansa. Samantala, si Mike at ang partner ay parehong bugbog at ang gobyerno ay sobrang gulo. Sinakop na ng mga ninja ang lungsod at tila yun na ang simula ng bagong irang si Yamaji ang nasa tuktok. Sinundan ni Mike si Joseph upang hulihin ang sadistiko at tumawag si Jason para ibigay ang posibleng lokasyon. Hawak na ng mga ninja ang gobyerno at wala ni isang nag-akalang magagawa yun ni Yamaji na subukang pabagsakin ang buong bansa. Samantala, inatake si Higan at natanggap ni Mike ang lokasyon ni Joseph sa bureau. Sobrang dami nang nangyayari at sinubukan pa ni Joseph na magpuslit ng droga sa eroplano bago siya banggain ni Mike na tila eksena sa pelikula. Nagtuo si Mike at Joseph hanggang sa magbanta ang duwag na uslak na pasasabugin ang lugar. Sa kasamaang palad, hindi gumana ang trigger dahil hinarang ni Jason ang signal at dahil wala ng depensa, sinunggaban siya ni Mike at sinipa ito. Habang nakahandusay, inamin niyang siya ang responsable sa pagkamatay ni Emma at ito ay nag-trigger ng emosyonal na trauma kay Mike. Samantala, nakipagkita si Higan kay Yamaji magaganap na ang huling laban ng dalawang pinakamalakas na ninja. Gaya sa lahat ng palabas ay naglitanya muna sila ng mahaba bago ilabas ang mga sandat at sumugod sa isa't isa. Nagpalitan ng dalawa ng mga atake at dahil sa mga gusoku nila'y lalo pang tumindi ang mga galaw na kanilang nilunsad. Kasabay ng mainit nilang tagpo ay bigla namang sumali si Zai sa bakbakan at sa puntong ito ay wala nang may alam kung sino ang naglalaban. Dito ginamit ni Higan ang secret art upang lumamang ngunit nakalimutan niyang meron din si Yamaji na tinatawag na God's Will. Para itong cheat code na pumwersa kay Higang makakita ng mga ilusyon at muling balikan ang kanyang mga alaala. Sa sandaling ito ay bumalik sa kanya ang naging buhay na nagpapahiwatig na malapit na siya sa katapusan. Patuloy siyang nalunod sa kapangyarihan ng ilusyon at pagmamanipula sa kanyang isipan ngunit nakialam si Zai at iniligtas si Higan ng tatapusin na ito. Pinagana ni Yamaji ang lightning ability at lalo pang lumakas na nagpapakita ng pagiging mamaw niya dahil sa mga abilidad kaya naman tila wala talagang tsansa si Higan.
Ngunit matapos ang Talk no Jutsu kay Mary, si Higan ay naging halimaw rin gamit ang secret art ni Zai na Thunderclap upang tapatan ang bilis ni Yamaji. Nagpalitan silang dalawa ng pinakamatitindi nilang atake, at pagkatapos magbigay ni Higan ng ilang hiwa, ay nagkarga naman si Yamaji ng matinding enerhiya. Dito na binigay ni Higan ang panapos kay Yamaji, at nang bumagsak ay sinabi nitong kahit mawala siya ay may magtutuloy pa rin ng sinimulang layunin pero tumindig si Higang di na nito magagambala ang kapayapaan.